Si Coco ay naninirahan sa isang mundo ng mahika at mga kakaibang nilalang kung saan ang mga bruha lamang ang makakagamit ng mahika. O kaya iyon ang gusto nilang ipaniwala sa lahat. Sa isang mundong puno ng mahika, isang batang babae na nagngangalang Coco ay naninirahan kasama ang kanyang ina na nagtatrabaho bilang negosyante ng tela. Mula pa noong ipinanganak siya, lagi na siyang nabighani sa mahika sa mundo at naniniwala na ang mga bruha ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Ang tanging nais niya ay magawa niyang gamitin ang mahika mismo. Ngunit alam niyang ito ay imposible dahil paulit-ulit na sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang mga bruha ay ipinanganak at hindi ginagawa. Siya ay isang masipag na batang babae na nagdadala ng lahat ng tela sa isang kalapit na lawa upang hugasan ito gamit ang kanyang mga kamay at tiyaking perpekto ito para sa customer. Kahit ang lawa ay binasbasa ng isang bruha kaya kahit ano paman, ang lawa ay naglilinis sa sarili gamit ang mahika upang magamit ng mga tao para sa paghuhugas ng damit at kahit pagligo ng hindi nakakadumi ang tubig na siyang buhay din ng mga hayop sa lugar. Bumalik si Coco sa kanilang bahay pagkatapos hugasan ng lahat ng damit at umakyat sa bubong upang patuyuin ito habang nagpapanggap na isang bruha na marunong magpalipad ng mga bagay. Bigla niyang napansin ang isang lumilipad na karwahe ng kabayo sa itaas niya. Natuwa siya nang makita ang mahika sa himpapawid, ngunit sa kanyang sorpresa at tuwa, ang karwahe ay bumaba malapit sa kanilang bahay. Agad siyang natuwa at tumakbo pababa sa hagdan upang hanapin ang kanyang nanay at sabihin dito ang tungkol dito. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nabangga niya ang isang puting buhok na lalaki na nagpapanggap na diskwenteng Gojo Satoru. Agad siyang humingi ng paumanhin at ngumiti ito sa kanya, na sinasabing kasalanan niya dahil mali ang kanyang kinatatayuan bago pa man siya makasagot. Naririnig niya ang maraming kababaihan na nag-uusap tungkol sa mga telang ibinebenta at sinasabing hindi nila akalain na makakahanap sila ng ganoong magagandang tela sa gitna ng kawalan. Puno ng tuwa ang kanyang puso habang iniisip kung sila ang mga taong sumakay sa lumilipad na karwahe. Ngunit sinabi ni Gojo na hindi siya kasama sa kanila. Sinabi ng nanay ni Coco na huwag siyang tumayo lang dyan at tulungan siya sa mga customer. Pagkatapos ay lumingon ito kay Gojo at tinanong kung ano ang kailangan niya. Sinabi ni Gojo na naghahanap siya ng partikular na kulay abo na tela ngunit pwede siyang bumalik kung abala sila ngayon. Sumingit si Coco at sinabi na huwag mag-alala dahil tutulungan niya ito sa tela. Bahagyang nagulat si Gojo dahil mukhang bata pa si Coco, ngunit sinabi ng nanay niya na huwag mag-alala dahil nasa mabuti siyang mga kamay. Agad na lumingon si Coco sa kanyang nanay at tinanong kung pwede siyang lumabas at tingnan ang lumilipad na karwahe pagkatapos niyang matapos. Agad na paalala ng nanay niya na bawal siyang manggulo sa ari-arian ng kanilang mga customer, ngunit nangako siya na titingnan lang niya ito mula sa malayo at hindi lalapit. Pumayag sa wakas ang nanay niya at masaya si Coco na bumalik kay Gojo at kinuha ang mga sukat mula sa kanya bago pumasok sa likod na silid. Mabilis niyang natagpuan ang kulay ng telang kailangan ng lalaki at inilatag ito sa mesa bago kunin ang kanyang mga kasangkapan at simulang sukatin ang haba ng tela. Pagkatapos ay kinuha niya ang kahoy na lapis na may uling at minarkahan ng dulo bago pakalmayin ang kanyang hininga at gumuhit ng tuwid na linya gamit ang uling sa isang galaw. Pagkatapos niyon, kinuha niya ang gunting at ginamit ito upang putulin ng perpekto ang tela ng tuwid sa isang galaw nang hindi napapalampas. Sobra siyang abala sa kanyang trabaho kaya hindi niya napansin na nakatayo si Gojo sa buong oras at pinagmamasdan siya. Kinuha ni Gojo ang tela at sinabi na nagulat at humanga siya sa kamanghamanghang pokus at matatag na mga kamay na taglay niya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga galaw at perpekto at tumpak ang kanyang pagtatapos. Sinabi niya na hindi niya akalain na sa isang baryo na tulad nito ay mayroong ganitong mahusay na artisan at tinawag niyang mahika ang kanyang trabaho. Naisip ni Coco kung sinusubukan siya ni Gojo na dalhin sa Epstein's Island at sinabi na hindi mahika ang kanyang trabaho kundi paulit-ulit na gawain. Habang ang mahika ay dalisay at makikinang, hindi kapani-pani walang maganda, isang bagay na napakahalaga na wala siyang maisip na salita upang ilarawan ito. Naramdaman ni Gojo ang tunay na pagkahilig ng batang ito sa mahika at tinanong kung bakit niya gustong-gusto ang mahika. At sumagot si Coco na noong maliit pa siya, dinala siya ng nanay niya sa isang pista sa kalapit na lungsod. Maganda ang lahat doon. At habang sinusundan ng isang paru-paro, nakilala niya ang isang bruha na may maskara sa isang likurang eskinita. Tinanong ng bruha kung interesado siya sa mahika. Ngunit noong panahong iyon, hindi niya talaga alam kung ano iyon. Kaya ipinakita ng bruha sa kanya ang lahat ng maaaring gawin ng mahika. Labis siyang namangha sa ganda ng demonstrasyon at agad na pumayag na bilhin ang aklat ng mahika at wand mula sa bruha. Nang makabalik siya sa nanay niya, ipinakita niya ang aklat, at nagtaka ang nanay niya kung bakit niya ginastos ang pera sa ganoong walang kwentang bagay.
Si Coco naman ay masaya sa kanyang binili at patuloy na namangha sa mahikang nakita niya mula sa bruha. Sinabi niya sa nanay niya na kapag lumaki siya, magiging bruha siya at gagamitin ang kanyang mahika upang gawing mas makulay ang mundo. Ngunit sumagot ang nanay niya na ang pangarap niya ay imposible dahil hindi mo basta-basta mapagpapasyahan na maging bruha at gumamit ng mahika. Ito ay kapangyarihan na ipinanganak ka na mayroon, at sa kasamaang palad, hindi ito maaaring taglayin ng ordinaryong tao tulad nila. Mula noon, ito na ang kanyang pangarap, na magagamit ang mahika. At kahit gaano niya kaalaman na imposible ang gusto niya, hindi niya magawang bitawan ang pangarap na iyon. Interesado si Gojo at sasalita na sana nang biglang may marinig na mga ingay mula sa labas at agad na tumakbo si Coco upang tingnan kung ano ang ingay. Lumalabas na natamba ang karwahe habang sinusubukan pa rin ng driver na kontrolin ang mga kabayo. Nakita ni Coco ang dalawa niyang kaibigan sa lugar at sinabi nila na sinusubukan nilang tingnan ng mabuti, ngunit nabangga ng isa ang ulo sa karwahe, na ikinagulat ng mga kabayo at natamba ang karwahe. Galit na galit ang mga babaeng may-ari ng karwahe at sinabing sa kanilang ama ito. Agad na humingi ng paumanhin ang nanay ni Coco para sa mga lalaki, ngunit sinabi ng mga babae na hindi maayos ng paumanhin nila ang kanilang karwahe, at kung walang karwahe, hindi sila makakauwi. Buti na lang naroon si Gojo at sinabi sa mga babae na kalmayan muna at siya ang titingnan ng karwahe. Sinabi ng mga babae na hindi ito ordinaryong karwahe na maayos ng mekaniko. Ito ay maikong karwahe na binili ng kanyang ama para sa kanyang kaarawan. Bigla namang kinuha ni Gojo ang isang pointed cap mula sa kanyang balabal at agad na nagbago ang tono ng mga babae. Napagtanto nila na si Gojo ay isang bruha. Nagmakaawa sila na tingnan niya ang karwahe at agad na natukoy ni Gojo na ang problema ay isang simpleng spell na nawala at madaling maayos. Ang problema ay kailangan niya ng pribadong lugar upang gawin ang spell. At walang pag-aalinlangan, sinabi ni Coco na gamitin ang workshop, umaasang makakasama siya at makikita niya kung paano ginagawa ang spell. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanyang plano nang sabihin ni Gojo na bantayan niya ang labas ng workshop dahil walang makakapasok. Iniisip niya kung paano laging naruroon ang mahika sa paligid nila ngunit walang nakakakita ng isang bruha na gumagamit nito dahil lihim ito ng mga bruha. Habang nag-iisip siya sa labas, narinig niya muli ang mga lalaki na umakyat sa bubong upang sumilip. Sa halip na pigilan sila, sumali si Coco, ngunit nalaman niyang binakuran na ni Gojo ang lahat ng bintana. Nainip ang mga lalaki at bumaba, ngunit may ibang plano si Coco. Nakapasok siya sa itaas na palapag at kinuha ang kanyang magic book at wand. Napagtanto niyang makikita niya sa loob. Sa una, sinubukan niyang sundin ang mga tagubilin, ngunit ang kuryosidad ay nanaig at sumilip siya. Nagulat siya nang makitang hindi nagsasabi ng spell si Gojo. Sa halip, gumagamit ito ng panulat upang gumuhit sa gulong ng karwahe. Doon niya napagtanto na hindi binibigkas ng mga bruha ang mga spell, iginuhit nila ito upang maging totoo. Nang matapos si Gojo, lumabas siya upang tawagin si Coco, kaya tumakbo si Coco. Nang buksan ni Gojo ang pinto, nakita niya si Coco na madumi at hingal na hingal. Buti na lang gumana ng maayos ang karwahe at umalis ang mga babae. Nang magtakip silim, natapos na nila ang lahat ng customer at lumingon ang nanay niya sa kanya na sinasabing medyo natakot siya na baka sumama si Coco sa bruha. Mula nang mawala ang kanyang ama dahil sa sakit, si Coco na lang ang meron siya sa mundo at hindi niya kayang mawala ito. Sumagot si Coco na hindi niya iiwan ang nanay niya at niyakap ito ng mahigpit bago kumain ng mainit na hapunan. Pagkatapos ay nagbihis sila ng pantulog at nag-goodnight. Umakyat si Coco sa kanyang kwarto. Sa loob, agad niyang kinuha ang magic book at wand at napagtanto niyang ang wand ay panulat lamang at ang picture book ay gabay sa pagguhit ng mga magical symbol. Mabilis siyang umupo sa mesa at sinimulang iguhit ang disenyo sa pahina papunta sa isang magaspang na papel. Pagkatapos ng ilang sandali, nagawa niyang gawin ito nang humigit kumulang, ngunit hindi niya napansin na hindi pa tapos ang bilog. Sa pag-aakalang malayo ang tsansa, biglang tumulo ang tinta mula sa kanyang panulat at tinapos ang bilog. Agad na lumipad ang mga spark mula sa papel, lubos na namangha sa kanya, at tumalon-talon siya sa tuwa nang mapagtanto niyang nagawa niya ang tunay na mahika. Iyon ang simula. Agad niyang sinubukan ng iba't ibang magical symbol mula sa aklat at nagawa pa niyang magsimula ng apoy sa papel. Pagkatapos ng ilang beses, nagsimula siyang maging sanay at napagtanto na mas malaki ang drawing, mas malakas ang spell. At mas malinis ang drawing, mas matagal tumagal ang spell. Ngunit mahirap gumuhit ng malaki at malinis. Nag-isip siya ng plano na i-trace ang mga drawing dahil mas madali iyon kaysa kopyahin. Kaya binuksan niya ang bagong pahina at sinimulang i-trace ang bagong pattern. Bigla, nang hindi niya alam,
kumalat ang kadiliman sa likuran niya. At nang matapos niya ang spell, may humila sa kanya mula sa likuran at tumalon palabas ng bintana. Si Gojo ito na mukhang takot at tinanong kung anong spell ang ginamit niya. Natakot si Coco at sinabing wala siyang alam. Habang lumilipad pa rin si Gojo sa himpapawid, biglang narinig nila ang nanay ni Coco na nagising sa ingay at napansin na ang buong bahay ay nagiging kristal na yelo. Natakot si Gojo nang mapagtanto na ginamit ni Coco ang ipinagbabawal na mahika, ngunit wala siyang sapat na oras para balan ang nanay nito na naging kristal kasama ang bahay. Nawalan ng kontrol si Coco at sinimulang sipain si Gojo upang palayain siya para matulungan ang nanay niya habang nahihirapan si Gojo na hawakan siya dahil hindi niya ito pwedeng bitawan sa ere. Nagawang palayain ni Coco ang sarili at halos mamatay sana kung hindi siya nailigtas ni Gojo sa huling segundo. Ngunit si Coco ay sobrang natakot at walang pakialam sa kahit ano habang tumatakbo patungo sa nanay niya. Siya sana ay naging kristal din. Ngunit kinuha siya ni Gojo sa huling sandali at muling lumipad patungo sa himpapawid. Umiiyak ng walang tigil si Coco, humihingi ng paumanhin sa paggamit ng mahika dahil hindi niya alam ang mangyayari. At naniniwala si Gojo sa kanya. Sinabi niya na iyon ang dahilan kung bakit lihim na lihim ito upang maiwasan ang mga trahedya tulad nito. Ang kailangan lang para gumamit ng mahika ay espesyal na tinta at mga casting seal. Iyon lang. Ngunit ang pinakamalaking batas ng mga bruha ay huwag ibunyag ito sa sinuman. Dahil alam na ni Coco ang katotohanan, wala siyang choice kundi alisin ang kanyang mga alaala. Ngunit nagmakaawa si Coco na huwag gawin iyon dahil kung makalimutan niya ang lahat, paano niya maliligtas ang nanay niya? Alam niya ang lahat ng drawing sa puso at ang gusto niya lang ay iligtas ang nanay niya. Biglang napagtanto ni Gojo na ang nagbenta sa kanya ng aklat ay maaaring miyembro ng masamang grupo ng mga bruha. At ang mga alaala ni Coco ay maaaring magbigay ng link sa gang. Tinanong ni Coco kung maaari nilang iligtas ang nanay niya kung malaman nila kung sino ang nagbenta ng aklat. Sinabi ni Gojo na may maliit na tsansa. Nagmakaawa si Coco na huwag burahin ang kanyang alaala at gagawin niya ang lahat para iligtas ang nanay niya. Tinanong ni Gojo kung palaging itatago niya ang lihim ng mahika at pumayag si Coco. Tinanong din nito kung sisikapin niyang matutunan ito. Nagulat si Coco. Inihayag ni Gojo na kung mayroon na siyang kaalaman, mas mabuti na matutunan niyang kontrolin ito. Kaya mula ngayon, isa na rin siyang bruha. Sobra ang kaba at tuwa kaya nakatulog si Coco ng mahimbing. Nang magising siya, siya ay malamig at tumatama sa mukha niya ang sinag ng umaga. Tiningnan niya ang paligid at napagtanto niyang hindi pa naginip ang nangyari dahil nakaupo si Gojo sa tabi niya at lumilipad sila sa isang lumilipad na karwahe. Napansin ni Gojo na gising na siya at sinabi na huwag mag-alala dahil malapit na sila. Napansin niyang malamig ang mahirap na batang ito dahil nakapajama pa rin, kaya binigyan niya ito ng balabal para magpainit. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang clearing at inihayag niya na iyon ang kanyang personal na workshop kung saan siya nag-aaral tungkol sa mahika. At mula ngayon, dito siya mananatili at matututo pa tungkol sa mahika at kontrolin ito. Bumaba sila at nagpatuloy si Gojo patungo sa mga bahay. Sinabi niya kay Coco na huwag mag-alala sa kanilang bahay dahil bago umalis ay nagkalat siya ng espesyal na buto na lilikha ng proteksyon sa paligid ng bahay upang maiwasan ng mga estranghero na lumapit ng masyado dahil hanggang ngayon ay wala silang ideya kung gaano kalakas ang spell na ginawa niya sa bahay. Biglang tumigil si Coco at nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Nagulat si Gojo at lumapit, tinanong kung nasasaktan siya. Sumagot si Coco na nangako siya sa nanay niya kahapon na hindi siya aalis at hindi pa lumilipas ang isang araw ay iniwan na niya ito. Niyakap at inaliw siya ni Gojo at sinabi na huwag mag-alala, nangangako na malulutas nila sa lalong madaling panahon kung ano ang nangyari sa nanay niya at may lalabas siya ng ligtas mula sa spell. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang panasan ang kanyang luha dahil ito muna ang kanyang tahanan hanggang matutunan niyang hawakan ng maayos ang mahika. Gumawa si Gojo ng bola ng tubig gamit ang mahika at inilagay sa isang aparato bago ibigay kay Coco. Siya ay nanatiling nagtataka, pero hindi napansin iyon ni Gojo at sinabihan siya na hugasan ang kanyang mga mata habang siya ay kukuha ng mga damit na papalit para sa kanya. Habang siya ay nanatiling nakatayo at nagtataka kung paano niya dapat gamitin ang tubig na ito. Isang boses ang narinig mula sa likuran at lumingon siya upang makita ang isa pang babaeng humigit kumulang sa kanyang edad na may pink na buhok nang umingiti sa kanya habang sinasabi na sa mga spell, ang ginamit sa tubig na iyon ay medyo simple. Lumapit siya pababa at kinuha ang aparato sa kanyang kamay, na sinasabi na ang mahikang ito ay nakaka-concentrate ng lahat ng kahalumigmigan sa paligid sa hangin at ginagawa itong bola ng tubig. At kung gusto nilang gamitin ito, ang kailangan lang nilang gawin ay ikiling ito ng kaunti at lalabas na ang tubig ng mabilis. Namangha si Coco at nagpasalamat sa dalaga sa pagtuturo kung paano gamitin ang aparato.
Bago pa man siya makasagot, lumabas naman ang isa pang dalaga na may asul na buhok, na bumati ng walang pakialam kay Coco bago nagpatuloy sa kanyang lakad. Napansin ni Coco na may dalang maraming panulat at tinta ang asul na buhok na dalaga at napagtanto niyang mga bruha rin sila. Tinanong niya sila tungkol dito, at sumagot ang pink-haired na dalaga na sila ay mga apprentice pa lamang at tinanong kung siya ba ay hindi rin apprentice. Ngumiti si Coco at sinabing medyo maaga pa siguro na tawaging estudyante ni Gojo dahil wala pa siyang alam tungkol sa mahika at ilang oras pa lamang ang nakalipas nang iguhit niya ang kanyang unang spell. Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosphere sa silid. Tiningnan siya ng dalawang dalaga na may takot sa kanilang mga mata. Tinanong ng pink na dalaga kung siya ba ang pinag-uusapan nila mula kaninang umaga, ngunit walang ideya si Coco kung ano ang pinag-uusapan nila. Ipinaliwanag ng pink-haired na dalaga na may kumakalat na balita na isang outsider na karaniwang mamamayan ang gumamit ng ipinagbabawal na mahika, ngunit hindi burado ang kanyang mga alaala at tinanggap bilang estudyante. Ngunit wala silang ideya na ang kanilang guro mismo ang gumawa niyon. Bago pa man sila makapag-usap ng matagal, dumating si Gojo at ipinakilala ang pink-haired na dalaga bilang tiya at ang asul na buhok bilang Rich. Kasabay niyon, ibinigay niya kay Coco ang isang garb, na sinasabing ganito ang suot ng lahat ng kanyang estudyante, kaya tinanggap ito ni Coco nang may pasasalamat. Nang makapagbihis na ng maayos, bumalik siya at naupo habang sinasabi ni Gojo na ngayon ay sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kasaysayan ng mahika. Sinimulan niya na noong unang panahon, lahat ng tao sa sangkatauhan ay may kakayahang gumamit ng mahika dahil ang kailangan lang ay espesyal na tinta at ilang piraso ng parchment upang gumuhit. Bawat tao sa Earth ay alam kung paano gamitin ang mahika, at ginawa nito ang imposible na posible. Ngunit ganoon talaga ang kalikasan ng mga tao na sirain ang mga bagay. At kapag ibinigay ang ganap na kapangyarihan sa mga tao, hanapin nila ang paraan upang abusuhin ito. Maraming kakilakilabot at mapanganib na spell ang nalikha sa panahong iyon, na nagdulot ng malubhang pagkasira at kamatayan. Maraming digmaan ang pinasiklab, ngunit walang nanalo at puro talo lamang. Sa panahong iyon, isang grupo ng lubos na espesyalisado at malalakas na mages ang tumalikod sa mga paraan ng digmaan at nagawang lumikha ng isang spell na makakapag-burn ng mga alaala mula sa sinuman. Sa pamamagitan yun, binura nila ang mga alaala ng buong sangkatauhan na ang mahika ay maaaring gamitin ng sinuman. At tanging ang mga disipulo ng mga unang mages ang pinayagang malaman ng impormasyon upang gamitin ang mahika. Ang iba pang bahagi ng mundo mula noon ay naniniwala na ang mahika ay maaari lamang gamitin ng iilang espesyal na individual na ipinanganak bilang mga bruha. Kung muling lumabas ang katotohanan, muling mahuhulog ang mundo sa kaguluhan at pagkasira tulad ng nangyari sa mga lumang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit lubusan na nakatago ang lihim na ito at kung bakit mabilis na nakarating ang kwento tungkol sa paggamit niya ng forbidden magic. Tumingin si Coco pababa na may guilt sa kanyang mga mata at pagkatapos ay tinanong kay Gojo kung ano ba talaga ang isang forbidden spell. Sa isang tingin na puno ng kalungkutan, sumagot si Gojo na ang forbidden magic ay naglalaman ng mga spell mula sa mga araw ng digmaan at pagkasira na ipinagbawal gamitin noong araw na ginawa ang kasunduan sa pagitan ng mga mages. Sa madaling salita, ang mahika na ginagamit upang saktan ang mga tao. Agad na lumapit si Coco sa kanya at nagmakaawa na hayaan siyang matutunan ng lahat ng kaya niyang matutunan tungkol sa forbidden magic dahil hindi na niya kailanman gustong gamitin iyon at gusto niyang hanapin ang lunas para sa kanyang ina. Dinala siya ni Gojo pababa sa isang basement at ipinaliwanag sa daan na kahit nasagana ang forbidden magic sa kalikasan, may ilang uri na madaling maunawaan. Ang una ay ang mahika na direktang ginagamit sa isang tao. Kasama rito ang pagbabago ng anyo, pagbabago ng edad, pagmamanipula ng mga iniisip o direktang pagpapagaling o pagsasakit sa isang tao. Ang mahikang ito ay may iisang exception na ang pagbubur ng mga alaala ng mga tao na maaaring gamitin sa mga panahon kung saan kahit papaano ay may karaniwang tao na nakakaalam ng kanilang lihim. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mahika ay ginagawa sa mga bagay tulad ng mga karwahe, lampara o kahit mga bintana. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang mga Eric-colored windows na kapag pinahihit ay nagiging anywhere door sa ba at ang tanawin sa labas na dati ay mga bundok at damuhan ay nagiging isang misty lake. Itinuro ni Gojo ang isang malaking tore na kilala bilang ang Tower of Tomes na sinasabi na sa sandaling may sulat ang isang magical book, agad na nalilikha ang isang kopya sa loob nito upang walang kaalaman na mawawala kailanman. Agad na sinabi ni Coco kay Gojo na dalhin siya sa tore dahil hahanapin niya ang kopya ng kanyang picture book nang walang tigil, ngunit sinabi ni Gojo sa kanya na huwag maging masyadong masigasig. At hindi nagtagal ay may narinig na ugong habang lumalabas ang isang higanteng ahas mula sa lawa at nagwisik ng tubig sa pamamagitan ng bintana, na nagpagulong sa kanila.
Ipinabalik ni Gojo ang bintana sa kanilang normal na lugar at ipinaliwanag na upang makarating sa tore, kailangan nilang dumaan muna sa librarian's trial. Ipinaliwanag niya na ang Tower of Tome ay binabantayan ng 4 na librarians at upang makarating sa tore, kailangan niyang pumasa sa lahat ng kanilang mga pagsubok, na nangangahulugan na kailangan niyang maging isang mahusay na bruha bago pa man niya isipin na gawin ang kahit ano pa. Napagtanto niyang maaaring masyado siyang naging mahigpit sa unang araw. Kaya pinalitan niya ang tanawin sa isang parang ng puting bulaklak, na sinasabi na ang mahika na hindi forbidden ay ang nagdudulot ng kagalakan sa lahat. Kaya dapat muna silang magsimula doon at unti-unting sumulong. Kasama niyon, dinala niya siya pababa sa kanyang kwarto at sinabi na makikasama siya sa kanyang roommate na ang pangalan ay Agot, na isang napakadelikadong pangalan sa opinyon niya. Sinabi niya na magbabahagi sila ng isang workshop at ang kanilang mga kwarto ay hiwalay pa rin. Kasama niyon, binigyan niya siya ng oras upang mag-adjust habang siya ay babalik upang asikasuhin ang ilan pang mga bagay. Tiningnan ni Coco ang workshop ng buong pagkamangha, iniisip kung paano niya lagi nang pinangarap ang lugar kung saan nagtatrabaho ang mga bruha, at ngayon ay nakikita niya ito ng personal. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng kahit ano, may boses na tumawag mula sa itaas, at tumingala siya upang makita ang isang maikling buhok na dalaga na hovering sa itaas. Lumayo si Coco sa daan, at bumaba ang dalaga, na sinasabi na si Agot siya at magiging roommate niya mula ngayon. Mainit na binati ni Coco si Agot, ngunit mukhang napakalamig ni Agot. Malamig na tinanong nito kung siya ba ang sikat na outsider, na naririnig nilang lahat, at tumingin pababa si Coco sa kanyang mga paa, malungkot. Napakalamig na sinabi ni Agot na siguro masama ang loob niya sa katotohanan na dahil sa kanyang mga pagkakamali, ang kanyang nanay ay hindi na muling magiging laman at dugo. Agad na sinubukan ni Coco na ipagtanggol ang sarili at sinabi na narito siya upang ayusin iyon at magtatrabaho siyang husto bilang isang apprentice upang maging isang mabuting bruha. Si Agot, gayunpaman, ay mukhang determinado na magsimula ng away dahil mukhang naiinggit siya sa katotohanan na lahat ay kailangang magtrabaho ng husto, mag-aral ng husto, mag-exam hanggang madungisan ang kanilang mga kamay sa tinta, ngunit kahit gayon ay iilan lamang ang nakakakuha ng pagkakataon na maging apprentice. Pero isang karaniwang tao na walang ginawa ay naging apprentice pagkatapos gumamit ng forbidden magic. Bago pa man mag-init ang usapan, pumasok si Tia at Rich sa kwarto upang tawagin ang iba para sa hapunan. Sa gabing iyon, mayroon silang simpleng pagkain ng tinapay at gulay na sopas. At kinabukasan, nagsimula ang kanyang pag-aaral. Dumating si Gojo sa kanyang kwarto upang turuan siya at ibinigay ang isang bungkos ng mga kasangkapan na magsisimula sa kanyang paglalakbay bilang isang apprentice. Una niyang tinuruan siya tungkol sa lahat ng iba't ibang elemento ng mahika na kapareho ng anumang ibang magical world. Tubig, hangin, apoy, at liwanag. Iguguhit ang mga ito bilang isang partikular na simbolo sa loob ng isang seal at pagkatapos ay iguguhit ang isang bilog sa paligid nila. Sa sandaling iguhit ang bilog, ang spell ay mag-a-activate. Sa lahat ng bagong impormasyon na nagdulot ng overload sa utak ni Coco, sinabi ni Gojo sa kanya na huwag magmadali at subukan ang lahat ng natutunan niya. Masigasig na naupo si Coco sa kanyang mesa at nagsimulang magkodkod ng ilang simbolo sa papel, ngunit hindi nagtagal ay pinisil niya ang lahat. Ngunit bago pa man iyon, hinayla ni Gojo ito habang sinasabi niya na huwag tingnan dahil pangit ito. Sinuri ito ni Gojo at sinabi na normal para sa unang ilang simbolo na maging deformed dahil nagsisimula pa lamang siya at huwag mag-alala. Napansin niya na ang bilog ng seal ay hindi pa konektado. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nag-activate ang kanyang spell. Sa sandaling makumpleto niya ang bilog, ang direksyon ng kanyang mahika ay lumabas na mali at isang stream ng tubig ang tumama ng diretso kay Agot na nag-aaral din. Nasira ang buong parchment nito na ikinatakot ni Coco na agad na humingi ng paumanhin. Mahinahong lumapit si Agot sa kanya at itinuro na dahil ang isa sa kanyang mga linya ay mas mahaba kaysa sa isa, iyon ang dahilan kung bakit tumalsik ang tubig sa isang partikular na direksyon. Natuwa si Gojo sa kanyang atensyon sa detalye at inihayag na siya ay pupunta sa Great Hall of Mages sa loob ng ilang araw. Hanggang sa panahong iyon, sinabi niya kay Agot na tulungan si Coco na matuto tungkol sa mahika hanggat kaya niya. Sa sandaling umalis si Gojo, lumingon si Agot kay Coco at sinabi na tapos na ang mga kushi na lesson at ngayon ay kukunin niya ang kanyang tunay na test at siya ang magtuturo. Bahagyang nagulat si Coco ngunit nagpa siya na huwag magsalita. At kinabukasan ng umaga, dinala ni Agot si Coco malapit sa magic window at sinabi na maghanda siya para sa kanyang unang test. Sobrang nervyos si Coco dahil hindi pa niya kailanman ginawa ang ganito at gusto niyang hintayin ang pagbabalik ni Gojo bago gawin ang ganitong bagay. Ngunit sinabi ni Agot na pumasa siya sa test na ito noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ito ay isang karapatan ng passage na kailangan ng lahat kung gusto nilang maging apprentice.
Ipinaliwanag niya na ang unang test ay ang Consent of the Crown kung saan pinapayagan siyang magdala lamang ng 3 device kasama ang kanyang magical components. Pagkatapos ay kailangan niyang maglakbay sa lugar at maabot ang peak ng data ranges sa kanyang sariling kapangyarihan kung saan kailangan niyang hanapin at kunin ang Diadem Orb na matatagpuan doon. Ibinigay ni Agot sa kanya ang isang guidance orb na magtuturo sa tamang direksyon at ibinigay din ang water magic device upang magdala ng tubig. Sinabi ni Agot na kahit pinapayagan siyang magdala ng 3 bagay, maaari lamang niyang gamitin ang 2 sa ngayon dahil sa kanyang mababang antas, kaya iyon ang dapat niyang subukan. Tumango si Coco at inilagay ang lahat sa kanyang backpack. Habang pinaihit ni Agot ang magical window patungo sa lokasyon kung saan magsisimula ang paglalakbay ni Coco. Ngunit bago umalis, tinanong ni Coco kung maaari niyang kunin ang magical pair of shoes bilang kanyang ikatlong contraption. Sinabi niyang nakita niya itong ginamit ni Gojo nang iligtas siya nito sa buhay, at nakita rin niya itong ginamit ni Agot noong nakaraang gabi at nagtataka kung maaari niyang hiramin ito para sa test. Naglabas si Agot ng isang buntong hininga at kinuha ang kanyang sapatos bago itulak ito sa kamay ni Coco at pagkatapos ay itinulak siya palabas ng bintana upang mabilis na magsimula ang test. Sa sandaling nasa labas na si Coco sa gubat, tinawag siya ni Agot at sinabi na subukan niyang gawin ang kanyang pinakamahusay dahil pinapayagan lamang ang lahat na subukan ang test na ito ng isang beses at kung mabibigo sila, hindi na sila kailanman papayag ang maging apprentice. Kasama niyon, nawala si Agot, na iniwan si Coco ng mag-isa sa gitna ng kawalan. Bumangon si Coco, ngunit biglang natakot sa lahat sa bagong lugar na ito. Kinausap niya ang sarili at nagawang pakalmayan ang sarili. Pagkatapos ay kinuha niya ang guidance orb at napagtanto na wala siyang ideya kung paano gumagana ang orb na ito. Biglang ang bagay sa loob ng orb ay nagsimulang lumutang kapag itinuro sa isang partikular na direksyon habang nananatiling tahimik kung itinuro sa ibang direksyon. Sa pagkakita nito, nagpa siya si Coco na sundan ng isa sa mga landas kung saan nagpapakita ng paggalaw ang orb. Iniisip na ang kaunting pag-akyat sa bundok ay walang dapat ipag-alala, ngunit natamba siya ng mukha sa mismong simula. Binangon niya ang sarili at nagsimulang magpatuloy sa kanyang willpower, iniisip na kung nagawa ni Agot na pumasa sa exam noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, magagawa niya rin ito. Ang daan ay hindi madali. May mga spiderweb sa lahat ng lugar at mga baging ng puno na nakahanda sa ilalim ng kanyang mga paa upang madapa siya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagawang makalabas niya sa gubat at dumating sa isang clearing ng damuhan na may mga lawa sa gitna. Ang bagay na nakakaagaw ng hininga niya, gayunpaman, ay ang tanawin ng mga lumilipad na piraso ng lupa sa itaas niya. Itinuro ng orb pataas at napagtanto niyang ito siguro ang data range at lubos siyang nagkamali sa pag-aakalang ito ay isang mountain range na kailangan niyang akyatin upang maabot ang summit. Naupo siya sa isa sa mga bato na disheartened dahil hindi niya akalain na kailangan niyang akyatin ang mga lumilipad na piraso ng lupa at nagtataka kung dito na ba nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Biglang napansin niya ang isang kakaibang itsura ng ibon na lumilipad sa kalangitan at naalala ang sapatos na hiniram niya kay Agot. At agad na nagangat ang kanyang mood habang mabilis na tumayo muli at inutusan ng sapatos na lumipad. Walang nangyari maliban sa isang malakas na simoy ng hangin na nagpabaliktad sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa troso at sinuri ang sole ng sapatos at napagtanto na may mga magical circle sa sapatos ngunit nahahati ito sa 2 ng pantay. Ito ay nagbigay sa kanya ng ideya at tumayo muli at inilagay ang parehong mga paa ng perpektong nakahanay at inilapit ang mga ito upang makumpleto ang bilog. Sa sandaling magkadikit ang kanyang mga paa, lumitaw ang isang berdeng magical energy sa ilalim niya at dahan-daang inangat siya sa hangin. Sobra siyang nasasabik na makalipad. Ngunit dahil sa kanyang excitement, nawalan siya ng balanse at nahulog muli sa lupa. Hindi siya tumanggap ng pagkatalo. Gayunpaman, dahil kung makakalipad siya, makakarating siya sa summit sa walang oras. Tumayo siya muli at inilapit ang kanyang mga paa upang makalipad muli, ngunit natapos na ilunsad ang sarili tulad ng isang bote ng coke na may mint sa loob at nahulog muli sa lupa. Naalala niya ang mga salita ni Gojo tungkol sa kung paano kailangan niyang maglakad bago matutong tumakbo. Kaya nagsimula siyang magtrabaho sa kanyang mga basic at nagawang lumutang ng kaunti sa itaas ng lupa at sumulong. Sa pagtakip silim, naging confident na si Coco sa kanyang balanse na nagsimulang sumubok ng mas mataas. Sa wakas, nagpa siya siyang subukan ng pag-abot sa unang lumilipad na piraso ng lupa at binigyan ng sarili ng isang matalim na boost na halos perpektong naabot ang tuktok nito. Ngunit nang subukan niyang lumapag, nagkamali siya at nadulas pababa mula sa lupa ng diretso pababa. Nagsimulang magpanik siya dahil sa ilalim niya ay matigas na lupa na sisira sa bawat buto sa kanyang katawan. Kaya binuhay muli niya ang kanyang flight at tumakbo patungo sa isa pang lumilipad na masa kung saan hinawakan niya ang isa sa mga baging.
Ngunit nabali rin iyon, na nagpilit sa kanya na magpunyagi upang hanapin ang isa pang baging na mahahawakan. Buti na lang nailigtas niya ang sarili mula sa pagkahulog sa lawa at hinawakan ng mahigpit. Huminga siya ng malalim upang pakalmayin ang sarili. Binuhat ni Coco ang sarili mula sa lawa at nagsimulang pigain ang tubig mula sa kanyang damit, kahit na tinanggal ang kanyang sapatos, upang makita na lubusang natakpan ng putik at marumi. Nagpasya siyang maglinis at kinuha ang isang piraso ng tela at nagsimulang linisin ang sapatos nang hindi kailanman iniisip ang magical seal. Ang pinakamasama ang nangyari at ang magical seal ay napunasan, na nagpadala sa kanya sa buong panic mode at nagtataka kung maaari niyang iguhit ito muli. Ngunit ang ideyang iyon ay maikli lamang dahil nang kunin niya ang kanyang bag, napagtanto niyang naspill niya ang lahat ng magical ink sa kanyang pagkahulog. Habang nagsisimulang mawala ang araw, nagtataka siya kung ito na ba. At doon nagtatapos ang kanyang magical journey. Sa magical workshop, bumaba si Tia upang tawagin si Agot para sa hapunan at tinanong kung nasaan si Coco dahil malapit nang ihain ang hapunan. Malamig na sumagot si Agot na wala rito si Coco dahil pumunta siya upang kunin ang test sa data range. Natakot si Tia at tinanong si Agot kung bakit hindi niya pinigilan siya dahil ilang araw pa lamang siya dumating sa workshop at maaaring mapanganib para sa kanya na mag-isa. Malamig na sumagot si Agot na kinamumuhian niya ang mga taong hindi sapat na magaling, lalo na ang mga outsider. Ngunit sinabi niya kay Tia na huwag mag-alala dahil aamin si Coco ng pagkatalo at babalik agad dahil ang data ranges ay nasa pinakamataas na peak sa oras na ito ng taon. At walang paraan na makakarating siya sa tuktok kahit pa sa magical shoes. Sinabi niyang wala si Coco ng ideya tungkol sa mga patakaran o kung gaano mapanganib ang mundong ito. At ayaw ni Agot na ang mga taong katulad niyon ay maging mages. Malapit sa data ranges, nagpasya si Coco sa ibang estratehiya at sumakay ng bangka patungo sa gitna ng lawa at sinubukang mahawakan ng isa sa mga baging sa oras na bumababa ang lumilipad na lupa, ngunit hindi niya ito maabot kahit gaano siya kahirap subukan. Tiningnan niya muli ang kanyang sapatos, na hindi na maganda kahit para lumutang. Kahit naiguhit niya muli ang mga simbolo gamit ang natitirang tinta, dahil sa tubig ay nadailot ang tinta at hindi gumagana ng maayos sa basang sapatos. Biglang may naisip siya at nagtaka kung dapat niyang subukang gawin ang magical seal sa kanyang mga paa sa halip na sa sapatos. Ngunit isinulat niya muli ang sapatos at itinaboy ang ideya, na naalala na ang paggamit ng mahika ng direktang sa katawan ay mahigpit na ipinagbabawal. Slumped siya sa bangka at napagtanto na wala siyang ideya kung anong mahika ang maaari niyang gamitin sa puntong ito at nagtataka kung tama ba ang sinabi ni Agot at hindi siya bagay dito. Iniisip niya kung paano maaaring gumuhit ng spell ang sinuman, ngunit ang magawang gamitin ito ng maayos ay hindi katulad ng pagguhit nito. Naalala niya si Gojo na tumingin sa kanyang mga pagputol at tinawag itong tunay na mahika na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng accomplishment, at tumayo siya na napagtanto na mayroon siyang sariling anyo ng mahika. Tumakbo siya patungo sa gubat upang hanapin ang ilang matatalim na bato at kinuha ang ilang dried ink sa bato na balot ng tela at pagkatapos ay bahagyang dinilot ito ng tubig mula sa kanyang device. Kasama niyon, kinuha niya ang kanyang cape at inilatag ito na parang nagtatrabaho siya sa isang piraso ng tela, sa kanyang workshop at gumuhit ng isang sobrang matalim at tuwid na linya na galing sa mga taon ng karanasan niya sa kanyang ina. Nagpasya siya na gagamitin niya ang mga tool na sanay na siya at ginamit niya sa buong buhay niya sa halip na subukang matuto ng isang bagong bagay. Sa pagbubukas ng madaling araw, tapos na niya ang kanyang magical seal. At maging ang furry snake ay nagising at nagpasya na sumama sa kanya. Naalala niya si Agot na nagsabi na kung ang mga magical symbol ay hindi balanse, ito ay magdudulot ng paglihis ng mahika sa isang direksyon. Kaya sadyang gumawa siya ng isang mahabang linya, umaasang makokontrol niya ang direksyon ng mahika sa pamamagitan yon. Sa sandaling handa na ang lahat, ginamit niya ang kanyang sariling panulat upang kumpletuhin ang bilog at agad na nagtipon ng hangin sa paligid ng kanyang layag. At bago pa man siya magkaroon ng oras na magduda sa sarili, itinulak siya pasulong ng may hindi kapani-pani walang bilis. Sinubukan niyang i-steer ang sarili sa tubig, ngunit walang saysay at ang mahika ay napakalakas na talagang sinira ang bangka sa kalahati habang siya ay nakahawak sa layag at nagsimulang lumipad sa hangin. Nagpunyagi siya ng kaunti sa layag, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nagawang ilagay ito sa isang hugis na ginagawa itong humigit kumulang na parang paraglider. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumipad siya sa tulong ng kanyang sariling mahika ng ganap. Ito ay isang pangarap na nagkatotoo para sa kanya. At nang tumingin siya pababa, naalala niya ang kanyang sariling tahanan at napagtanto na hindi niya akalain na ang pagtulong sa kanyang nanay sa kanyang pang-araw-araw na gawain ay magpapahusay sa kanya sa mahika. Mabilis niyang sinuri ang kanyang orb of guidance at napagtanto na kailangan niyang pumunta papataas sa kalangitan.
Kaya kumuha siya ng matalim na liko at nagsimulang sumulong ng diretso pataas sa hangin. Sa wakas ay nakita ang tuktok ng data peak at ang data orbs na namumukadkad sa sikat ng araw. Ginawa niya ang isang drive-by at sinubukang mahawakan ng ilan sa mga orbs, ngunit nabigo at halos mawalan ng balanse, ngunit kahit papaano ay nakabalik sa glider. Sa isang malakas na determinasyon, lumiko siya at muling sumulong patungo sa orbs, ngunit nabigo muli. Paulit-ulit niyang ginawa ang parehong bagay, lumilipad patungo sa orbs, ngunit nabibigo sa ilang pulgada lamang. At sa isa sa mga pagkakataon, halos mabangga niya ang lumilipad na lupa sa harap niya, ngunit halos nakaiwas at lumiko patungo sa peak muli. Sa huling pagkakataon, tumakbo siya ng diretso patungo sa orbs, ngunit sa pagkakataong ito ay nakabitin siya ng patalikod upang makakuha ng mas malawak na abot. At pagkatapos mabaygo sa maraming herbs, sa wakas ay nagawang kunin ang isa sa mga ito mula sa lupa, na nakumpleto ang kanyang test. Sa workshop, sa wakas ay bumalik si Gojo at agad na sinabihan tungkol sa sitwasyon ni Tia. Kahit si Gojo ay nervyos, na sinasabi na masyadong mapanganib para sa kanya na pumunta ng mag-isa dahil hindi siya nakatira sa paligid ng mahika tulad nilang lahat at kailangan niyang pumunta at iligtas siya, ngunit sa kanyang sorpresa ay natagpuan si Coco na naghihintay sa kanila na buksan ang magical window na may hawak na diadem herb sa kanyang mga kamay. Agad na niyakap siya ni Tia at nagsimulang umiyak habang ngumiti si Coco at lumapit kay Agot na mukhang nagulat. Ipinakita niya ang bulaklak dito ngunit hindi sumagot si Agot at simpleng lumingon at bumalik sa kanyang kwarto. Sa wakas ay nakuha ni Gojo ang kanyang atensyon at sinabi na ang ginawa niya ay lubos na mapanganib at maaari siyang madaling mamatay doon. Bukod dito, sinabi niya na hindi niya kailangang patunayan ng kahit ano sa kanya dahil isa na siyang apprentice niya. Kasama niyon, kinuha niya ang isang kahon at ibinigay sa kanya ang opisyal na cloak ng apprentice kasama ang hat ng apprentice. Ilang araw ang lumipas, at sa wakas, nagpa siya si Gojo na ituro muli ang ilang basic kasama si Coco at tinuruan siya tungkol sa 4 na basic elements sa mundo. Ang Water Sigil, na nagagamit sa kapangyarihan ng paglikha at pagkasira. Ang Earth Sigil, na siyang dahilan ng maraming transformative na bagay na nangyayari sa mundo. Ang Wind Sigil, na nagpapahintulot sa mga bruha na pumunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa ng may hindi kapani-pani walang bilis, at sa wakas, ang Fire Sigil, na siyang espada at kalasag ng magical world. Sinabi niya kay Coco na sanayin ang mga basic sigils na ito, upang sa susunod ay magawa nila ang mas komplikadong mahika. Agad siyang bumaba at nagsimulang magkadkad sa isang piraso ng parchment, ngunit natapos na magsimula ng apoy sa halip. Nagsimulang magpanik siya, ngunit agad na pumasok si Tia na may dalang maraming tubig at pinatay ang apoy. Tinanong niya si Coco kung ano ba talaga ang sinusubukan niyang gawin, at sumagot si Coco na nagtatrabaho siya sa kanyang flying magic. Ito ay nagpagtaka kay Tia, at tinanong niya kung bakit ginagamit niya ang Fire Sigil habang nagtatrabaho sa levitation. Dumating si Gojo at ibinigay sa kanya ang isang malinis na tuwalya, na sinasabi na bagamat napakalakas ang Fire Sigil, ito rin ay formless, at dahil dito ay maaaring lubos na unstable. Nagpatuloy si Tia sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang sariling levitation magic at kung gaano siya kagaling dito at tinanong si Coco kung bakit niya gustong sanayin ang kanyang levitation dahil dapat ay nakamaster na niya ito sa data ranges nang lumilipad siya sa paligid na parang rocket. Sumagot si Coco na hiniram niya ang sapatos ni Agot nang pumunta siya sa test ngunit nasira ito at ayaw niyang ibalik ito sa kasalukuyang kalagayan. Kaya gusto niyang iguhit muli ang magical seal ngunit ang problema ay kahit gaano niya kahirap subukan, hindi niya magawang gumawa ng tuwid na linya sa isang posisyon. Iniisip ni Gojo ito at kinuha ang kanyang panulat, na sinasabi na maaaring kasalanan ng panulat at hindi niya. Sinabi niya na kinuha niya ang panulat ng random na nakita niyang nakahiga. Ngunit maaaring oras na para hayaan si Coco na pumili ng kanyang sariling panulat, na pinakaangkop sa kanya. Nasabik si Tia at lumipad pababa patungo kay Coco, na sinasabi na ang susunod nilang destinasyon ay ang Magic Stationery Shop. Hindi talaga alam ni Coco kung ano ang pinag-uusapan nito, ngunit ipinaliwanag ni Gojo na ang Magic Stationery Shop ay may lahat ng uri ng magical items na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga bruha. Kaya makakabili sila ng mga panulat at tinta mula sa lugar na iyon kasama ang anumang iba pang supplies na maaaring kailanganin nila. Labis na nasabik si Coco sa mungkahi at hindi na makapaghintay na umalis. Nagbihis silang lahat at umalis patungo sa shop. Dinala ni Gojo si Coco at si Agot sa kanyang mga balikat habang si Tia at Rich ay lumilipad ng mag-isa sa tulong ng kanilang sapatos. Pagkatapos lumipad ng ilang sandali, sa wakas ay nakita nila ang isang island town, at sinabi ni Gojo na ito ang pinakamalapit na witches town sa kanilang workshop. Kaya binibili nila ang lahat ng kanilang gamit mula rito.
Sa sandaling bumaba sila sa bayan, labis na overwhelmed si Coco habang nakikita niya ang mga bruha at mages na naglalakad sa bayan na parang pinakanormal na bagay na gawin. Naglalaro ang mga batang bruha gamit ang mahika, habang ang mga scholar ay nag-uusap tungkol sa kung aling tinta ang pinakamahusay para sa aling layunin. Nagpasya si Gojo na sabihin kay Coco ang kasaysayan ng lugar na ito at sinabi na noong unang panahon ay may patuloy na banta ng ilang monstrous animals na tinatawag na mole, na maaaring atakihin ang mga lungsod anumang oras. Upang ipagtanggol laban sa ganitong pag-atake at upang makakuha ng mabilis na impormasyon kung sakaling kailangan nilang mag-evacuate, nilikha ng mga bruha ang island na ito na may watchtower sa tuktok. Pagkatapos, habang mas maraming bruha ang nagtipon sa lugar na ito, ang island ay unti-unting naging isang bayan at ngayon ay isa sa mga pinakabaslang na lugar para sa mga bruha sa lugar. Si Agot ay napagpas siyang sumabatid kay Gojo at sinabi sa kanila na may mas mahalagang bagay siyang dapat gawin kaysa maging tour guide para kay Coco. Kaya magpapatuloy na siya ng mag-isa patungo sa mga tindahan na gusto niyang puntahan. Sinabi ni Gojo sa kanya na makipagkita sila sa Magic Stationery Shop at pagkatapos ay lumingon kay Coco at tinanong kung ano ang kalagayan nila ni Agot. Sumagot siya na hindi pa ito ang pinakamahusay sa ngayon, ngunit umaasa siyang magiging kaibigan niya ito sa lalong madaling panahon. Sa kaunting optimismo na iyon, pumasok sila sa bayan at nagsimulang mag-explore sa lugar kung saan si Coco ay labis na nagulat at humanga sa halos lahat ng kanyang nakikita. Pagkatapos nilang makadaan sa lungsod, sa wakas ay natagpuan nila ang Magic Stationery Shop at agad na natulala si Coco sa isang higanteng pilak na puno sa gitna ng tindahan. Bigla namang lumabas ang may-ari ng tindahan at tinanong kung ito ba ang unang pagkakataon niyang makita ang Silverwood Tree dahil dapat elementarya na ito para sa sinumang apprentice. Ipinakilala ni Gojo si Coco sa kanya at sinabi na bago pa rin ito. Agad na nagpakita ng interes ang shopkeeper sa kanya at tinanong kung siya ba ang dalagang narinig niya ng maraming beses. Sinabi ng may-ari na ang kanyang tindahan ang pinakamahusay sa lugar dahil mayroon siya ng lahat ng uri ng panulat at maaaring kunin ang tinta mula sa anumang magical substance. Wala talagang ideya si Coco kung ano ang pinag-uusapan nito. Kaya hiniling nito na sundin siya upang bigyan siya ng demonstrasyon. Sinundan niya ito pataas at sa unang antas ay nakita ang isang lalaki na humigit kumulang sa kanyang edad na masusing nag-uukit sa ilang sanga kaya hindi niya ito ginambala at nagpatuloy pataas kung saan ang matandang lalaki ay pinutol ang isa sa mga sanga ng puno at inilagay ito sa isang beaker sa ibabaw ng apoy at agad na nawala ang mga itim na dahon ng puno at naging pilak. Sinabi ng lalaki sa kanya na ang lahat ng magic ink ay galing sa mga punong katulad nito. Ipinaliwanag ni Gojo na ang tinta ay literal na gawa sa dugo ng puno, kaya napakahalaga ng mga punong ito para sa mga bruha. Sinabi ng may-ari sa kanya na ayon sa alamat, isang Silverwood Tree ay umibig sa isang babae at inialay ang kanyang balat bilang mga panulat at ang kanyang dugo bilang tinta, at doon nanggaling ang mahika. Pagkatapos ay inilagay niya ang ilang tinta sa isang vial at ibinigay kay Coco, na sinasabi na walang duda siya na makikita niya ang panulat na gusto niya ngayon. Masaya siyang bumaba sa hagdan kasama ang dalawang batang apprentice habang nag-uusap sila kung anong uri ng panulat ang magiging mabuti para sa kanya. Biglang tumigil ang puso ni Coco nang makita ang parehong bruha na nagbenta sa kanya ng aklat na may forbidden magic na nakatitig sa kanya mula sa labas ng tindahan. Agad siyang tumakbo palabas upang harapin ito, ngunit masyadong mabilis ang bruha at agad na umalis. Si Tia at Rich ay parehong nalilito ngunit agad na tumakbo kay Coco dahil baka mawala ito sa lungsod. Nagpatuloy si Coco sa paghabol sa bruha at maging nabangga pa niya si Agot ngunit hindi tumigil at nagpatuloy sa pagtakbo. Si Rich at Tia ay nahabol din si Agot at hinayla ito kasama nila na sinasabi na may mali. Sa sandaling iyon, wala nang iniisip si Coco kundi ang hanapin ng bruha upang matutunan kung paano ibalik sa normal ang kanyang nanay. Ngunit kahit gaano niya ito kahabol, hindi niya ito mahanap. Sa wakas, pumasok silang lahat sa isang lugar na puno ng ambon at biglang napag-alaman nilang nasa ibang lugar na sila. Nagawa ni Tia na hawakan ang braso ni Coco at sinabihan itong tumigil. Habang ipinapaliwanag ni Coco ang nangyari, napansin ni Rich na may kakaibang nangyayari dahil kahit ilang eskinita lang ang kanilang nilaibat, ganap na magkaiba ang hitsura ng lugar na ito. Napagtanto ni Agot na tama si Rich at sinuri ang bato at puting sandstone na hindi makikita sa bayan ng isla. Ayaw paniwalaan ni Tia at agad na lumipas sa hangin upang tingnan mula sa itaas, ngunit bumaba siyang takot, sinasabing tiyak na hindi na sila nasa bayan. Ngunit hindi sila dumaan sa anumang teleportation o bintana, kaya ano ba talaga ang nangyari? Doon naging medyo madilim ang mukha ni Rich at napagtanto rin ni Coco na ang teleportation na walang conduit ay sa pamamagitan lamang ng bawal na mahika.
Nagsimulang mabaliw si Tia at nagtakbo-takbo ng walang direksyon upang makahanap ng paraan palabas nang biglang narinig nila ang isang napakalaking ungol at isang asul na dragon ang lumabas mula sa itaas. Natuyo ang dugo ni Coco habang nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada habang papalapit ang dragon sa kanila. Si Agot ang tanging isa na nakaisip ng dapat gawin at sinabihan silang panatilihing nakatutok ang tingin sa dragon at dahan-daang umurong. Sinunod nila ang kanyang utos at nang lumayo na sila, silang lahat ay nagsimulang tumakbo ng mabilis. Ngunit nakaabot na ang dragon. Kaya humarap si Agot at nagpakawala ng isang apoy na paputok sa mukha nito. Nagawa nilang gulatin ang dragon at agad na tumakbo muli. Habang humahanga ng husto si Coco at tanong kung paano niya ito nagawa, sinabi ni Agot na ginamit niya ang fire magic kasama ang wind magic upang mapawi ang apoy diretso sa dragon at ipinakita ang kanyang dyaryo na naglalaman ng mga spell na handa na at kailangan lamang nilang kumpletuhin ang bilog upang ma-activate ang mga ito. Nagpatuloy silang tumakbo at sa wakas ay narating nila ang isang sulok na walang labasan. Nagsimulang mawala ng lakas si Tia at nagsabing ayaw niyang mamatay ngayon, ngunit tinulungan siya ni Agot na mapigilan ang sarili, sinasabing mga apprentice pa rin silang lahat at makakahanap sila ng paraan palabas. Nakatulong ito at agad silang nag-isip ng plano upang masira ang pader sa harap nila. Gumamit ng flight magic si Tia at ginamit iyon upang abalahin ang dragon sa pamamagitan ng kanyang balabal na lumilipad sa hangin habang si Agot ay nagsisimula ng gumuhit sa pader. Ngunit biglang napansin ni Coco ang isang kakaibang magic circle sa pader na malayo sa kanila at sinubukan niyang patingnan si Agot. Ngunit naging isang malaking pagkakamali ito dahil nasira ang ginuhit na magic symbol ni Agot. Nagpusyaw ito at nagsimulang magsalita ng napakasagwa kay Coco, sinasabing hindi dapat abalahin ang isang bruha habang ito ay gumaguhit at tinawag itong tanga dahil ginawa niyang bato ang kanyang nanay. Nakatayo si Coco na hindi gumagalaw at nasasaktan habang si Tia ay hindi alam ang dapat gawin. Sa kabutihang palad, nagawa ni Rich na lumikha ng ilang spell sa pader at sumabog ito na agad ginamit ng mga babae upang makarating sa kabilang panig, malayo sa dragon. Habang nakatayo si Coco nag-aalangan kung dapat siyang sumama o manatili na lang doon at tanggapin ang kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Samantala, sa lungsod, naghahanap si Gojo sa mga babae sa lahat ng dako at nalaman mula sa batang lalaki sa tindahan na nakita nitong humabol sila sa isang kakaibang bruha na may iba-ibang hitsura ng sombrero. Natanto ni Gojo na ang mga yaon ay malamang na mga bruha ng Brimmed Hat at isang organisasyon ng masasamang bruha na gustong ibalik ang mundo sa kaguluhan sa pamamagitan ng bawal na mahika. Ngunit hindi niya inakala na mabilis silang makakahanap kay Coco. Wala siyang kahit anong ideya kung saan sila nakapunta. Ngunit biglang nahanap ng malambot at mabalahibo nilalang na dinala ni Coco pagkatapos ng pagsubok si Gojo at sinimulan itong akayin patungo sa lokasyon habang nagdarasal si Gojo na ligtas ang mga babae. Nagpatuloy ang mga babae na tumakbo sa walang katapusang labirinto habang sumisigaw at umuungol ang dragon sa itaas nila sa galit, naghahanap ng susunod na kakainin. Ngunit gaano man sila katakbo, parang palagi na lang silang bumabalik sa parehong lugar. Napagtanto nilang ito ay isang uri ng mahika na nagpapatakbo sa kanila sa paikot ng paikot. Sinabi ni Agot na hindi na niya mabilang kung ilang beses na silang nakabalik sa parehong lugar at sinabihan ng lahat na mas mabuti pang magtipid ng lakas at magtago sa isang lugar. Nakahanap sila ng tahimik na lugar at nagsiksikan upang makapagpahinga habang napansin ni Coco na takot pa rin si Tia at malamig na. Nagdesisyon si Coco na magsalita at humingi ng tawad kay Tia para sa paglalagay sa kanilang lahat sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Agad na natanto ni Tia na sinisisi ni Coco ang kanyang sarili dahil sa nakaraang pagkabahala ni Tia tungkol sa takot, at agad na sinabihan si Coco na hindi ito kasalanan nito. Ibinalik naman ni Coco ang sombrero nito na nahulog kanina at inalis ang kanyang balabal bago isuot ito kay Tia para sa init habang sinasabing makakayakap na lang sila sa isa't isa para magpainit. Nakaramdam ng kaunting kaganawahan si Tia habang nagbubukas si Coco sa kanya, sinasabing nagugustuhan niya ang balabal dahil nagbibigay ito sa kanya ng lakas at tapang, dahil walang nakakaalam na sa loob ng balabal ng isang bruha ay may maliit na natatakot na batang babae na walang ideya sa ginagawa niya sa kanyang buhay. Sa pakikinig sa pagbubukas ni Coco, sa wakas ay nakalimutan ni Tia ang kanyang takot at niyakap si Coco ng mahigpit habang lumilikha ng isang magical na ulap na bola upang takpan silang dalawa. Hawak ang mga kamay ni Coco, humingi ito ng tawad para sa mga nakaraang gawa nito. Sinabi ni Tia na bago pa lang si Coco sa mundong ito, kaya bilang kanyang senior, responsibilidad niya ang alagaan ito. Ngunit sa halip, pinayagan niya ang takot na mangibabaw sa kanya. Si Coco naman ay nalito sa sandaling iyon habang nagbubulong sa mainit at malambot na loob ng ulap, tanong na, ano ba to? Dahil masyadong komportable at maaari siyang matulog ngayon, hindi na inaalala ang dragon na gumagala sa labas.
Natawa si Tia, sinasabing mula nang siya ay bata pa, palagi niyang gustong matulog sa mga ulap. Kaya nilikha niya ang orihinal na spell na ito at kasalukuyan itong pinino upang mapabuti, at umaasa itong mailabas sa publiko balang araw bilang isang orihinal na spell. Inalis nito ang balabal at nilagay ito muli kay Coco, sinasabing palagi itong dapat taglayin at hawakan ito hanggat hindi sila sama-sama na magtatanggal ng mga balabal ng baguhan at magsusuot ng tunay na balabal ng bruha. Nagsimula silang dalawa na tumawa nang biglang pumasok si Agot sa ulap, sinasabing narinig niya ang lahat at sinabihan si Tia na kung gusto mong mahiga dito, kailangang gawing masiksik ang materyales nito. Biglang pumasok din si Rich, sinasabing masyadong malamig sa labas at gusto rin niya ng kaunting init. Nagpatuloy si Agot na kung gusto ni Tia na lumipad ang ulap, kailangan ito ng mas magaan ngunit matibay na bagay tulad ng bulak. Sinabi ni Tia na magiging katulad na lang ito ng isang normal na kutsan, ngunit sumagot si Agot na hindi tayo makakaiwas sa katotohanan at ibinalik ang paksa sa kasalukuyang problema at kung paano makakatakas sa lugar na ito. Inilista ni Agot ang lahat ng alam nila tungkol sa lugar na ito, ang buong lugar ay nabawitsang nagpapatakbo sa kanila sa Picot. Ngunit sinabi niya na ang bawat mahika ay nangangailangan ng casting circle, kahit ang bawal na uri, na nangangahulugang kailangan lang nilang hanapin ang magic circle. Pinigilan sila ni Coco at sinabi na pakiramdam niya ay nakita na niya ang bawal na magic seal kanina. Dinala niya sila sa mas mataas na lugar at ipinakita ang magic circle. Sinabi ni Rich na walang duda na ito ang casting seal na humahawak sa lahat sa lugar. Sinabi ni Agot na malamang binabantayan ng dragon ang magic seal, na nangangahulugang kailangan nilang makahanap ng paraan upang talunin ang dragon. Nagsimula siyang kunin ang kanyang mga fire magic spell nang muli ay pinigilan siya ni Coco at sinabi na noong huli itong gumamit ng mahika, hindi ito mukhang nagdulot ng malaking pinsala. Natakot si Tia sa narinig. Habang tumingin si Agot kay Coco nang may galit dahil tinawag nitong mahina ang kanyang mahika, mabilis na niliwanag ng huli na ibig lang nitong sabihin ay nagawa ng mahika ni Agot na pabagalin ang dragon, ngunit hindi ito nagdulot ng pinsala rito, na nangangahulugang immune ito sa fire magic. Upang matalo ang dragon, kailangan nilang makahanap ng isang bagay na makakaapekto at kahinaan nito. Tinanong ni Agot kung paano nito iniisip na matalo ang dragon. Ngunit sumagot si Coco na hindi nila talutalan ang dragon. Nalito si Agot at tinanong kung galit pa rin ba si Coco sa sinabi niya sa kanya kanina. Ngunit sumagot si Coco na hindi ganoon ang dahilan. Naisip lang niya ang isang kawili-wiling ideya pagkatapos ng pagtingin sa spell ni Tia. Kumuha siya ng bato at ginuhit ito sa kalapit na pader upang maintindihan ng iba at sinabi na sa halip na harapin ang dragon ng diretso, lilikha sila ng isang malaking cloud bed para sa dragon. Sinabihan niya silang marahil tulad nila, malamig din ang dragon, at kung ito ay susubukan ng mainit na ulap at maramdaman ng kaginhawahan, maaaring manatili ito roon imbes na habulin sila. Naisip ni Agot na medyo kakatuwa ang ideya ngunit si Rich ay 100% sang-ayon, sinasabing walang makakatanggi sa isang mainit na higaan. Kahit ang dragon ay magugustuhan ng matahimik na pahinga sa isang mainit na lugar. Hindi pa rin maaawat ang kanyang sarili na isipin ito ng mas kritikal si Agot habang umakyat si Coco sa hagdan upang tingnan kung nasaan ang dragon. Sinabihan niya sila na subukan ang ideyang ito dahil wala naman silang mawawala. At nagkakaroon ng epekto ito kay Agot na napagtanto na hindi mali si Coco. Nagpatuloy si Coco na ayaw niyang makapanakit ng kahit sino, kahit ng dragon. Kaya gusto niyang ipakita rito ang mas malambot na uri ng mahika kung saan ito ay makakaramdam na ligtas at secure. Nagawa rin ni Rich at Tia na kumbinsihin si Agot. At ibinigay ni Tia ang kanyang panulat kay Agot dahil ito ang pinakamahusay sa pagguhit ng seal at ang may pinakamaraming karanasan sa lahat nila. Kinuha ni Agot ang panulat at nagsimulang gumuhit ng magic seal upang subukan ang iba't ibang bersyon ng ulap at kailangan nitong maging magaan upang lumutang ngunit matibay din upang makayanan ang buong bigat ng dragon. Nagpayo si Tia na gumamit ng pinutsyang papel ngunit hindi sila sapat para gumawa ng spell. Nagbigay ng sariling ideya sina Coco at Rich sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang balabal o buhok para sa ulap ngunit hindi rin sapat ang mga ito. Biglang naisip ni Agot na kung may buhangin lang sila sa paligid, maaari nilang subukan ito at naalala na sa wall breaker spell, maaari silang lumikha ng napakamainam na butil ng buhangin. Sinabi ni Agot na dapat silang gumawa ng maraming mas maliliit na magic seal para rito, dahil lilikha ito ng mas pinong buhangin. At dahil espesyalidad ni Rich ang maliliit na seal, nagsimula siyang gumawa ng mga seal nang hindi kapani-pani walang bilis. Pagkatapos ay lumingon si Agot kay Tia at sinabihan itong gumawa ng spell upang pagsamasamahin ng mahigpit ang buhangin habang siya naman ay magtatrabaho sa kung paano lumikha ng spell na tatakpan sa lahat upang lumikha ng mainit na sanctuary. Agad na tinanong ni Coco kung may magagawa siya upang makatulong.
Ngunit sinabihan siya ni Agot na manood na lang muna dahil wala siyang magagawa sa kasalukuyang antas ng kanyang kakayahan. Nagtrabaho silang lahat at napansin ni Coco na maraming magic seal na itinatapon ni Agot na hindi nakakatugon sa kanyang mga pamantayan. Kinuha niya ang isa sa mga ito at sinuri, at namangha siya sa kung gaano kaganda ang mga bilog. Dahan-dahan siyang lumalapit kay Agot upang mas malinaw na makita kung paano nito ginagawa at napagtanto na nagpaprakti ito ng pagguhit ng bilog sa hangin ng ilang beses bago talaga ito ginuguhit sa papel. Napagtanto niya na parehong ginagawa ito ni Rich at Tia at iyon ang dahilan kung bakit ang mga bilog nila ay mas malinis kaysa sa kanya. Nagdesisyon siyang mag-ensayo rin at nagsimulang magsulat sa kanyang notebook habang dahan-daang lumilipas ang oras at nagiging madilim ang lahat. Nagsimulang lumalamig pa ang lugar at tinanong ni Tia kung dapat na ba silang magsiga. Sinabi ni Rich na wala na siyang papel habang nag-iisip pa rin si Agot sa spell na maaaring lumikha ng ulap kung saan maaaring manatili ang dragon. Nagsimula silang mag-isip-isip ng magkasama tungkol sa problema at nagtataka si Agot kung mayroon bang simpleng solusyon na hindi pa niya napapansin. Ngunit biglang kinuha ni Coco ang kanyang pansin dahil nagawa nitong gumuhit ng fire sigil ng perpekto upang manatili itong nakakulong imbes na maging ligaw tulad ng dati. Pinuri ni Tia at Rich si Coco sa pagkakagawa ng napakagandang magic circle. Habang tinitignan ni Agot ang lahat ng mga nabigong pagsubok ni Coco, biglang may kumatok sa kanyang isipan. Ibinahagi niya ang kanyang plano at lahat sila ay naghanda upang isagawa ito. Sabay silang tumakbo at naghati sa grupo ng dalawa. Tumakbo si Tia kasama si Coco habang kinuha ni Agot si Rich kasama niya. Lahat sila ay kumuha ng posisyon at nagsimulang gumuhit sa lupa habang kabakabang lumingon upang makita kung nasaan ang dragon. Nang makumpleto na ang lahat, binigyan ni Coco ang Senadorias upang kumpletuhin ang bilog at i-activate ang mahika. Doon, sinimulan nilang i-activate ang lahat ng bilog na ginuhit nila sa daan, na nagdulot ng mga pagsabog sa lahat ng dako na nakuha ang atensyon ng dragon. Lumabas na ang katotohanan na napagtanto ni Agot na ang paraan upang malutas ang problema ay ang repetition magic. Lilikha lang sila ng maraming pagsabog na magbubunga ng isang ulap ng pinong mainit na alikabok at isasapala dito ng repetition magic na nagdudulot ng patuloy na muling paglago ng alikabok. Ito ay magiging sapat na siksik upang makayanan ang buong bigat ng dragon. Naging isang ganap na tagumpay ang plano habang lumundag ang dragon sa ulap at humiga rito ng pataob upang matamasa ang init. Nagdiwang ang mga babae, ngunit sinabihan sila ni Agot na hindi pa tapos ang trabaho. Mabilis silang dumaan sa dragon at umakyat patungo sa magic seal. Napagtanto nilang hindi pa nila nakikita ang gayong uri ng sigil noon. Nagtataka si Agot kung dapat nilang subukang basagin ang seal, ngunit hindi nila alam na si Gojo ay malapit nang dumating. Sinundan ni Gojo ang mabalahibo at malambot na nilalang sa isang eskinita at napansin na ang nilalang ay nangangamoy ng ilang mga nahulog na bato. Kinuha niya ang isa sa mga ito at biglang lumikha ng isang portal na nagpalabas ng isang alon ng enerhiya na sana ay pumatay sa apprentice ng tindero. Ngunit inangkop ni Gojo ito at lumayo mula sa daan, na nagdulot ng isang bitak sa spell na nagsimulang gumuho. Ang ingay at kaguluhan ay nagmulat muli sa dragon. Nagsimulang maguho ang spell at ang mga hagdan sa ilalim ni Agot ay nasira, na nagdulot sa kanya ng pagkahulog sa walang katapusang kailaliman. At dahil wala na siyang flying shoes, naisip niya na ito na ang katapusan para sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Gojo sa huling sandali at iniligtas siya sa pagiging pagkain ng dragon. Muli na namang lumapit ang dragon sa kanila ngunit nagawa ni Gojo na maiwasan ito at lumipas sa hangin sa pamamagitan ng mga ulap, pagkatapos ay ginamit ang kanyang sariling mahika upang lumikha ng isang napakalaking gintong dragon na gawa sa tubig na sinalubong ang tunay na dragon habang tinanggal ito ng mga panga nito, at ang tubig ay sumabog sa sahig, na winakasan ang buhay ng dragon. Lumitaw sina Tia at Rich sa tabi niya, umiiyak at nagpapasalamat sa Diyos na dumating siya, nang mapansin niyang hindi kasama si Coco sa kanila. Lumabas na ang katotohanan na nagawa ng masasamang bruha na mahawakan si Coco na nawalan ng malay habang sinasabihan ito ng bruha na inihahanda niya si Coco para sa kanyang tungkulin at nangangako na ituturo sa kanya ang mga bagay na hindi kailanman ituturo ni Gojo. Doon nawala siya at sa susunod na pagdilat ng mga mata ni Coco, natagpuan niya ang kanyang sarili sa eskinita ng bayan ng isla na napapalibutan ni Gojo at ng iba. Sinabi ni Gojo na nahanap nila siya sa hagdan na walang malay at biglang nagtataka kung may ginawa bang bagay ang masasamang bruha sa kanyang alaala. Ngunit sinabi ni Coco na okay siya, medyo nagulat lang. Sa wakas ay inilabas niya ang kanyang emosyon at nagsimulang umiyak, humihingi ng tawad para sa paglalagay sa lahat ng panganib. Ngunit inilagay ni Gojo muli ang sombrero niya sa ulo nito, sinasabing base sa kanyang narinig, nagpakita sila ng kahangahangang kasanayan at determinasyon upang mabuhay doon at dapat silang ipagmalaki ito. Doon,
Tinipon niya ang lahat ng kanyang mga apprentice at nagsimulang umalis. Ngunit bago yaon, sinabihan niya ang tindero na tingnan ang tinta na ginamit upang i-cast ang bawal na magic spell at sinabihan itong huwag itong iulat. Natawa ang tindero, sinasabing kung may kinalaman sa bawal na mahika, kailangan niyang iulat ito. Ngunit isang tingin lang mula kay Gojo ay natutulog ang salita niya sa kanyang bibig habang sumasang-ayon itong huwag itong iulat. Habang kinukuha ni Gojo ang mga babae at nagpapatuloy pabalik sa workshop, hindi pa rin niya alam kung ano ang gusto ng masasamang bruha kay Coco. Lumipas ang ilang panahon mula ng huling pangyayari at bumalik na sa normal na buhay ang mga babae, nagsasanay muli ng mahika sa workshop. At tulad ng bawat araw, naiinis na si Agot sa lahat ng ingay na ginagawa ni Coco habang nagsisikap itong gumuhit ng mga sigil ng tama. Patuloy na naabala si Agot at nasa Syra ang kanyang konsentrasyon. Ngunit sa halip na sigawan si Coco, nagdesisyon siyang maging mas maayos ang ugali at lumabas na lang ng workshop upang magtrabaho ng tahimik. Nagtataka si Coco kung siya ang dahilan kung bakit lumabas si Agot habang isinasara nito ang mga mata at sa isang mabilis na galaw, lumilikha ng magic circle na nagpapalabas ng isang sinag ng light magic na pumapailan lang sa langit. Mukhang nasisiyahan si Agot sa kanyang sarili, ngunit alam niya na mahina pa ang sinag sa ngayon. Napansin niya ang isang ibong may 4 na pakpak na lumilipad malapit sa magic beam nang biglang mawala ang sinag dahil naubos na ang mahika. Sa loob ng workshop, sinusubukan ni Coco na mag-concentrate, ngunit nabibigo pa rin sa paggawa ng tamang magic circle. Muli siyang humiga ng may pagkabigo at pagkatalo, at kinuha ang kanyang bato na may tinta, na natural sa kanyang pakiramdam. Ngunit maaari lamang itong gamitin para gumuhit ng malalaking sigil sa isang malaking canvas. Dahil karamihan sa oras ay gumagamit sila ng maliit na dyaryo, kailangan nilang gumamit ng panulat para gumuhit dito. At noong araw na iyon, bago pa man niya mapili ang kanyang sariling panulat, nagugulo siya ng masasamang bruha na nagdulot ng problema sa lahat. Naiisip niya kung paano hindi siya nagawa kahit isang spell noong araw na iyon, ngunit naalala ang sinabi ni Gojo na ang mga ideya ay napakahalaga rin at siyang puso ng mahika. Kaya naman, mahusay ang ginawa niya. Nagdesisyon siyang walang silbi ang gawing malungkot ang sarili sa isang bagay na nakaraon na. Bumangon siya muli, sinusubukang palakasin ang loob dahil ang paulit-ulit na pagsasanay ang tanging paraan upang maasa ang paggamit ng panulat, ngunit hindi niya maaaring linlangin ang kanyang sarili ng ganoon kadali. Sa kaibuturan ng kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi siya kailanman magiging kasing galing ng ibang mga babae at nagsimulang maantok dahil sa lahat ng stress at na talagang maiintindihan. Biglang lumitaw si Gojo sa likod niya at maingat na sinabihan itong kung matutulog siya roon sa labas, tiyak na magkakasakit siya. Agad na umupo muli si Coco, sinasabing hindi siya natutulog. Nagkukumindat lang siya ng dahan-dahan. Natawa si Gojo at sinabihan siyang sumunod sa kanya sa kusina. Masayang sumunod si Coco at naamoy ang kahanga-hangang amoy ng pagkain mula sa kalan tulad ng dati. Iniabot ni Gojo ang kanyang kamay sa itaas na istante at kinuha ang palayok mula rito bago buksan ito upang makita ang isang kahanga-hangang hitsura ng nilaga sa loob. Inaalok niya si Coco ng isang subo at masayang tinanggap nito, kumain ng isang subo at agad na nawala sa kahanga-hangang lasa ng pagkain. Ngumiti si Gojo sa kanya at pagkatapos ay sinabihan siya na ang nilagang kanyang kinakain ay 2 taon na sa katunayan. Natigilan ang ngiti niya at tumigil siya sa pagnguyain, nagtataka kung ang kakaibang manggagawa ng mahikang ito ay sinusubukang lasonin siya o anumang bagay. Ngunit sinabi ni Gojo na huwag siyang mag-alala dahil muling niluluto ng palayok ang buong pagkain sa bawat pagkakataon dahil sa isang magic enchantment na ginawa niya sa takip. Sinabi niya na kailangang patuloy niyang muling iguhit ang magic circle upang masiguro na gumagana ito ng wasto, kung hindi man ay mawawala na lang ang bilog. Pagkatapos ay nagpakita si Gojo ng ilang kamote at inilatag ang mga ito sa mesa. Ngumiti si Coco sa kanya, sinasabing talagang nagugustuhan niya ito. At sinabihan siya ni Gojo na mag-ihaw ng isa para sa kanya. Tumingin si Coco sa kanya nang may pagkalito. Ngunit sinabi ni Gojo na alam na niya ngayon kung paano lumikha ng apoy sa pamamagitan ng kanyang mahika, kaya hindi ito dapat masyadong mahirap. Doon, nagsimulang maghanda ng mga sangkap si Gojo habang maingat na ginuguhit ni Coco ang fire sigil at lumilikha ng isang maliit na kontroladong apoy na talagang nagpapasaya sa kanya. Doon, kinuha niya ang kamote at sinubukan itong ilagay sa ibabaw ng apoy upang ay ihaw. Ngunit bumagsak lang ang kamote rito at pinawi ang apoy. Lumingon si Gojo at sinabihan siyang idagdag din ang tanda ng levitation upang lumutang ang kamote sa hangin habang iniihaw. Subukan muli ni Coco, ngunit sa pagkakataong ito, nagawa niyang gumuhit ng mas malaking bilog na ganap na nasunog ang kamote. Ngumiti si Gojo sa kanya at sinabihan itong magpatuloy. Tumango si Coco at nagpatuloy, gumaguhit ng isa't isang magic symbol, tinatanggal ang mga hindi gumagana.
Nang sa wakas ay nagawa niya itong iguhit ng perpekto at nanatiling nakakulong ang kamote sa apoy, dahan-dahang naiihaw. Kinuha niya ito mula sa apoy gamit ang sipit at ibinigay kay Gojo na nagbigay ng pagbati sa kanyang tagumpay at binuksan ang kamote upang makita na perpektong naluto rin ang loob. Pagkatapos ay tinanong niya si Coco kung antok pa rin siya at napagtanto nito na hindi na. Sinabi ni Gojo na ang water magic ang unang bagay na naisakan niyang sarili at dahil ito ay matinding natakot siya sa tubig at sa pagbasa sentimo. Dati ay nagbibigay siya ng dahilan upang makalusot sa anumang tungkuling may kinalaman sa paglalaba, ngunit nagsimula siyang isama ang water magic sa kanyang pang-araw-araw na buhay at natutunan niya na ang mahikang magagamit sa araw-araw ay ang pinakamahusay na guro. Nagtataka si Coco kung paano niya maisasama ang mahika sa kanyang buhay at sumagot si Gojo na maaari siyang subukang matuto ng pagluluto dahil kadalasang gumagamit ito ng iba't ibang uri ng mahika at masaya rin. Biglang bumaba sina Tia at Rich na naamoy ang amoy ng iniihaw na kamote, at agad na sinabi ni Tia na siya ang mag-i-grill ng keso. Ngunit sinabihan siya ni Gojo na gusto niyang si Coco ang gawin ito sa pagkakataong ito. Nagtrabaho silang lahat upang maghanda ng kahangahangang pagkain para sa hapunan, at nagawa ni Coco na matuno ang kaunting keso gamit ang kanyang fire magic sa pamamagitan ng pagguhit ng napakaliit na magic circle. Sa wakas ay nagawa na ang mga burger, at iminungkahi ni Coco na kumain sila sa labas. Nag-isip si Gojo at ang ideya ng isang picnic ay talagang kaakit-akit. Kaya lumakad siya upang ihanda ang natitirang mga bagay. Habang dumating din si Agot, tinanong siya ni Coco kung gusto niyang sumama sa kanila sa picnic. Ngunit kailangan pa rin ni Agot na magpakita ng katapangan. Kaya sinabihan niya silang magpatuloy dahil kakain siya habang nagsasanay ng kanyang mga spell. At bukod pa rito, umuulan sa labas. Mukhang nalulungkot ang mga babae dahil maganda lang ang panahon, ilang sandali ang nakaraan. Ngunit dumating si Gojo mula sa likod at nagtanong kung bakit malungkot ang mukha nila. Lumakad lang siya palabas na may spell sa kanyang sarili at naging maliwanag at maganda ang lahat sa paligid niya. Labis na humanga ang mga babae sa kanyang magagawa habang lahat sila ay nagsimulang lumakad kasama niya para sa kanilang maliit na picnic. Habang umuulan sa ibang dako, naglakad sila sa ilalim ng isang tulay na bato at nag-set up ng isang parol bago umupo upang kumain. Nagkaroon sila ng kahangahangang oras na kinakain ang lahat ng masarap na pagkain na dinala nila. At sa kalaunan, nagsimula na ring lumipas ang mga ulap ng ulan. Lumitaw ang isang bahaghari sa langit na nagpapuno ng kagalakan sa maliit na puso ni Coco, at lumundag siya sa lupa. Sinabihan si Gojo at ang iba na pupunta siya para kunin si Agot, dahil gusto rin niyang makita ang magandang bahaghari kasama nila. Tumakbo siya sa kaparangan at nakabalik sa workshop. Ngunit habang malapit na siyang kumatok, bumukas ang pinto at lumabas mula sa bahay ang isang matangkad na bruha na may kakatuwang hitsura ng balbas. Tinanong si Coco kung sino siya. Dahil hindi pa niya ito nakita noon, nagtataka siya kung ito ay isang mensahero o anuman. Nang dumating si Gojo na tumatakbo pagkatapos niya, sinasabing dapat na silang pumasok dahil paparating na ang bagyo. Agad na nagtago si Coco sa likod ni Gojo at sumigaw sa lalaki na siya ay apprentice ni Gojo. Naiinis ang lalaki na may balbas at tinanong si Gojo, ano ang sinasabi ng batang ito at paano siya nakakuha ng apprentice habang wala siya. Sumagot si Gojo na medyo biglaan ito at ang mga pangyayari ay napakaiba. Dahil biktima ng bawal na mahika ang batang babae na ito, nang marinig ng lalaki na may balbasang tungkol sa bawal na mahika, mas nagpalamig pa ang kanyang ugali habang agad nitong hinawakan ang braso ni Coco at sinimulan itong i-drag palabas, sinasabing wala siyang kinalaman sa masasamang bruha ng Brimmed Hat at isusuko niya si Coco sa Knights of the Witches na siyang hahawak sa kanya. Sinubukan ni Coco na tumigil, ngunit masyadong malakas ang bruha. Ngunit biglang tumigil ang ulan sa paligid nila at nagmadali ang tubig upang lumikha ng isang pader sa harap nila. Habang ginagamit ni Gojo ang kanyang mahika upang pigilan ang bruha, sinabihan niya ang lalaki na kahit siya ay isang minamahal na kaibigan, hindi niya maaaring payagan ng sinuman na hawakan si Coco, lalo pang isuko ito sa mga knights. Nagulat ang lalaki na gagamit ng mahika si Gojo sa kanya at tinanong kung sino ba talaga ang batang babae na ito. Ngunit sinabihan siya ni Gojo na pumasok muna at pagkatapos ay maaari silang mag-usap. Nang nasa loob na, umupo ang lalaki na nagngangalang Ruho sa tabi ng apoy habang ikinukwento ni Gojo sa kanya ang lahat ng nangyari at naiinis ito. Tinatanong si Gojo kung ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang dalhin ang isang tagalabas sa mundo ng mga bruha. Mahinahon na sinabihan siya ni Gojo na ang tagalabas ay may pangalan. Agad na humingi ng tawad si Ruho kay Coco, sinasabing hindi siya nais na maging bastos sa kanya. Ngunit wala pang ibang salita ang mga bruha para sa isang taong hindi bruha. Ipinakilala ni Gojo si Ruho kay Coco, sinasabing ito ay kaibigan ni Gojo at naninirahan dito bilang mapagmatsyag na mata.
Ipinaliwanag niya na ang mga bruha na naninirahan sa labas ng pangunahing mga bayan o sa dakilang bulwagang ng mga mago ay itinalaga ng isang tagamasid upang masiguro na hindi sila lumalabag sa mga alituntunin. Si Ruho ang tagamasid ng kanyang workshop. Kumamo si Ruho sa ulo, sinasabing literal na trabaho niya bilang tagamasid ang hindi hayaang mangyari ang mga ganitong bagay. Ngunit mukhang hindi na mapapakumbinsi si Gojo ngayon. Nagbigay si Gojo kay Coco ng isang mangkok ng sabaw na may kasamang kaunting pulot upang painumin ang kanyang mga nerbiyos. Ipinaliwanag ni Gojo na pinalis na sana niya ang alaala ni Coco noong gabing iyon, ngunit mawawala rin nila ang alaala ng magic book na maaaring magdulot sa kanila sa mga brimmed hat. Naiinis na sinabi ni Ruho na hindi trabaho nila ang humabol sa mga masasamang gumagamit ng mahika, at iyon ay responsibilidad ng mga knights. Nalilito si Coco. Kaya sinabihan siya ni Gojo na ang Knights of the Witches ay mga taong responsable sa pag-alis ng mga alaala ng sinumang tagalabas, sa paghuli sa masasamang bruha, at sa pagsiguro na napapanatili ang kaayusan. Sinabi ni Gojo na kasalanan niya na natutunan ni Coco ang sikreto ng mahika. Kaya kung mawawala ng mga Knights ang alaala ni Coco, kailangan din nilang alisin ang kanyang alaala dahil siya ang dahilan kung bakit natuto ang babae ng kahit anuman. Alam ni Ruho na hindi niya maaaring payagan ng mangyari iyon. Kaya sinabihan niya ito na paalamang palabasin ito sa ngayon, ngunit kung may mapangit na mangyari, iuulat niya ito sa dakilang bulwagan. Doon, bumalik siya sa kanyang silid. Habang sinabihan ni Gojo si Coco na walang dapat ipag-alala dahil pumasa siya sa magical na pagsubok gamit ang kanyang sariling mahika. Sinabihan niya ang lahat na matuyo at lumakad upang ihanda ang hapunan. Biglang napansin ni Coco na nawawala ang kanyang alagang hayop. Kaya nagtungo siya sa silid ni Ruho kung saan sinubukan niyang maging tahimik at hanapin ang mabalahibo at malambot nilalang. Ngunit napansin siya ni Ruho at bumaba mula sa kanyang pugad. Ibinigay niya kay Coco ang kanyang alagang hayop at napansin itong tuyot na ito kahit paano. Biglang ikinonekta ni Ruho ang magic circle sa pagitan ng kanyang dalawang singsing at lumilikha ng isang mainit na hair dryer na ganap na nagpatuyo kay Coco. Sinabihan niya itong umalis. Ngunit natuklasan ni Coco na nagliliwanag ang mga bato sa ilalim niya habang siya ay naglalakad. Sumigaw siya sa kagalakan, sinasabing ito ang bagay na nagpapaibig sa kanya sa mahika. Sinabi ni Ruho na ito ang kanyang obra maestra at ipinakita sa kanya kung paano ito gumagana. Ngunit abala si Coco na gumugulong sa sahig ng may kagalakan, sinasabing ito ay isang napakamahalagang alaala para sa kanya at nagpapasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagsimulang mamula si Ruho at itinaboy siya palabas ng silid, sinasabing huwag nang pumasok muli. Ang susunod na araw ay kasing kulimlim pa rin habang patuloy na umuulan ng buong araw. Habang sinusubukan ni Agot na magsanay ng kanyang mahika ngunit patuloy na naabala ng ingay ng ulan na tumatalab sa bintana. Nagdesisyon siya na ito na rin ang isang uri ng pagsasanay dahil kailangan niyang matuto kung paano mag-concentrate. Kaya isinara niya ang kanyang mga mata at nagawa niyang gumuhit ng isang magic circle na nagpapalabas ng parehong sinag ng liwanag. Biglang narinig niya ang ingay mula sa ibaba, kaya nagmadali siyang bumaba at natagpuan ng ilang mga tao sa kanilang pintuan, nagmamakaawa kay Gojo na tulungan sila dahil isang tulay ang gumuho dahil sa ulan at natigil ang isang karwahe. Umiyak ang lalaki na nasa karwahe ang kanyang anak, kaya sinabihan siya ni Gojo na darating siya agad. Sinabihan niya si Agot na panatilihin ang lahat sa loob. Ngunit sinabi mismo ni Agot kay Gojo na dalhin siya kasama niya, nangangako na hindi siya makakaharang sa kanya at magiging kapaki-pakinabang. Sinabi ni Gojo na hindi niya nais na dalhin siya sa ngayon dahil bata pa rin ito at hindi pa nagbibigay ng pangalawang pagsubok, na nagbibigay sa kanya ng karapatang gumamit ng mahika sa harap ng mga karaniwang tao na magiging napakaraming tao sa lugar. Sinubukan niyang kalmahan si Agot, ngunit pinukpok nito ang kanyang mga kamay, sinasabing naghahanda siya para sa pagsubok na iyon sa loob ng maraming taon na at sapat na ang kanyang pagsasanay upang makagawa ng anumang mahika na natututo niya sa harap ng mga tagalabas na hindi mga bruha. Hesitant pa rin si Gojo, ngunit nagsalita si Agot, sinasabing bilang kanyang guro, dapat niyang sabikan siyang makakuha ng mas maraming karanasan upang mapabuti siya. Nagsimulang mag-isip si Gojo kung paano niya maaaring kalmahan ang maliit na ito. Ngunit biglang dumating din si Ruho mula sa itaas, narinig ang lahat, at sinabihan si Gojo na maghanda siya ng ilang healing spell at ang anywhere window para sa anumang emergency. Sinabi rin niya na dadalhin niya si Agot kasama niya, na nagulat kay Gojo. Ngunit sinabihan siya ni Ruho na kalmahan ang sarili dahil ang mga batang ito ay matututo lamang ng wasto mula sa tunay na karanasan. Mabilis na tumakbo si Agot upang kunin ang kanyang balabal at sombrero. At syempre naman, nang marinig ni Rich at Tia na pupunta si Agot, nagdesisyon din silang samahan si Gojo.
Nag-aalala siya kina Agot lalo na dahil alam niya na sa halip na matuwa sa mga bagay na nagawa na nito sa gayon kabatang edad, naiinis ito sa mga bagay na hindi pa nito nagagawa. Nag-aalala siya na ang ganitong pag-iisip ay maaaring magresulta sa pagtakbo nito imbes na lumakad at humakbang, na naglalagay sa kanya sa panganib dahil lang gusto nitong mapabuti. Lumipas ang kaunting oras habang nakaupo si Agot sa kabayo ni Ruho sa malakas na ulan. Mabilis na napagtanto ni Ruho na ang lupa sa ilalim nila ay hindi masyadong matatag at kailangan nilang masiguro na binabantayan nila kung saan sila lumalakad. Kung hindi ay mahuhulog sila sa kanilang kamatayan. Sa kalaunan ay natagpuan nila ang isang karwahe na natigil sa flash flood na nilikha ng napakatinding ulan. Napakalaot ng tubig kaya wala nang iba pang nakikita. Habang ilang karaniwang lalaki ang nakatayo malapit sa nahulog na tulay na naghihintay ng tulong. Sa sandaling nakita nila ang mga bruha na paparating upang tulungan sila, nagliwanag ang kanilang mga mukha habang nagsisimula silang sumigaw pababa sa karwahe na hindi na sila kailangang mag-alala dahil nandito na ang mga bruha upang iligtas sila. Bumaba si Ruho kasama si Agot at ibinigay sa kanya ang kanyang mga magic ring na ginamit niya kay Coco upang matuyo ito at sinabihan siyang masiguro na tuyot ang mga taong nakatayo roon. At kapag nagawa na niya iyon, kailangan niyang maging handa upang abangan ang karagdagang utos. Hindi masyadong nasiyahan si Agot sa trabahong ibinigay sa kanya dahil gusto niyang gumamit ng tunay na mahika ng kanyang sarili imbes na gumamit ng magical na kagamitan. Ngunit agad siyang pinatigil ni Ruho at sinabihan siyang gawin ang sinasabi niya. Napagtanto niya na iniisip ni Agot na mas mababa ang trabahong ito para sa kanya at sinabihan ito na ito ang pinag-aalala ni Gojo. Sinabihan niya ito na kahit ang pinaka-basic na trabaho ay napakahalaga sa mahabang panahon at ang mga taong walang pasensya ay tiyak na gagawa ng mga pagkakamali. Hindi niya pinigilan ang sarili at sinabihan siya na kung lahat ng gusto niya ay ipakita ang kanyang mahika, magkakaroon pa ng mga pagkakataon para gawin iyon sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, may kinalaman sila sa buhay ng mga tao, at kung gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa ngayon, kailangan niyang pag-isipang mabuti kung para saan ang kanyang mahika. Hindi ito naging maganda para kay Agot dahil sa halip na maunawaan ang sinubukan niyang sabihin, nagsimula siyang mag-isip kung paano siya muli tinatrato tulad ng isang ignoranteng bata. Pinakamahirap siyang magsanay sa lahat ng apprentice, ngunit kung hindi siya kailanman makakakuha ng pagkakataon na ipakita ang kanyang magagawa, ano pa ang point ng lahat? Nagpasya siya na patutunayan niya na siya ay isang karapat-dapat na bruha, dahil iyon lang ang paraan upang makuha ang tiwala ng kanyang mga guro. Samantala, abala ang mga matatanda sa tunay na trabaho habang tumalon si Ruho sa ibabaw ng karwahe sa umaagos na alon. Habang si Gojo, na dumating kasama ang ibang mga apprentice, ay tumalon din ng may magical na taybak at nagsimulang lumutang ng kaunti sa itaas ng tubig bago hiwain ang paparating na tubig ng kalahati gamit ang kanyang taybak. Pagkatapos ay tinagtad niya ang taybak ng malalim sa lupa, pinaghihiwalay ang ilog na parang isang kopya ni Moises, na nagbibigay kay Ruho ng pagkakataon upang mailabas ang mga taong natigil sa loob ng karwahe. Namangha ang mga nanonood sa magagawa ng mga bruha. Habang sinusubukan ni Tia na sabihan silang lumayo dahil hindi masyadong ligtas malapit sa mga gilid ng bangin, agad na hinawakan ni Ruho ang unang bata mula sa karwahe at lumipas pabalik sa kaligtasan, sinabihan si Gojo na huminto dahil may isa pang bata sa loob. Ngunit nahirapan din si Gojo at iniisip kung paano hindi pa rin talaga siya nagugustuhan ng tubig kahit ngayon. Mabilis na bumalik si Ruho at hinawakan ng pangalawang bata bago lumipas pabalik sa itaas, sinabihan si Gojo na maaari na siyang bumalik. Kaya hiniway ni Gojo ang tubig upang lumayo at pagkatapos ay lumipas pabalik sa kaligtasan. Sabay silang bumaba malapit sa iba at tumakbo ang bata patungo sa kanyang mga magulang, nagpapasalamat na buhay. Habang nagpapasalamat ang ama sa mga bruha mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa pagliligtas sa kanyang anak. Sinabihan siya ni Gojo na huwag masyadong mag-alala, sinasabing nandito rin ang kanyang mga apprentice at tutulong sila sa mga pinsala kung mayroon man. Ngunit lumingon siya upang makita na lahat ng mga babae ay wala na sa kanilang mga lugar at palapalibutan pala ang kanyang magical na taybak na ginamit niya upang paghiwalayin ang binahan na ilog. Lumapit siya sa kanila at agad na nagsimulang magtanong tungkol sa taybak ng isa-isa. Sumagot siya na ang taybak ay pinangalan ng Rain Cleaver at isang orihinal na mahika ng kanyang sarili. Iniukit niya ang isang grupo ng maliliit na magic seal sa ibabaw ng taybak at sinabi niya na sa napakaraming seal na ito, maaaring hatiin ang taybak kahit ang karagatan. Gusto ni Tia na hawakan ang taybak ng minsan, ngunit sinabihan siya ni Gojo na hindi niya ito maaaring hawakan dahil ang mga magical na kagamitan at sandata ay maaaring maging napakalakas at kung hindi ginamit ng wasto ay maaaring magdulot ng maraming problema para sa gumagamit at sa mga nasa paligid nito. Doon, inilagay niya ang taybak muli sa kanyang kaluban.
Habang sinabihan siya ni Ruho na susuriin niya ang itaas ng ilog upang masiguro na walang iba pang natigil doon. Sumasang-ayon si Gojo na magandang ideya iyon, sinasabing susuriin naman niya ang ibaba ng ilog at sinabihan si Tia na sumama sa kanya habang kinuha ni Ruho si Rich kasama niya, iniiwan sina Agot at Coco na alagaan ang mga nayon doon at masiguro na hindi sila nasasaktan. Mukhang masaya si Coco sa trabahong ibinigay sa kanya. Ngunit mukhang medyo naiinis si Agot. Mabilis silang nagsimulang alaga ng mga sugatan at naglalagay ng gamot sa mga pinsala. Habang iniisip ni Coco kung paano niya kailangang mabilis na ayusin ang flying shoes ni Agot at ibalik ito sa kanya, dahil iyon lang ang dahilan kung bakit hindi ito makasama sa alinman sa mga bruha upang suriin ang pinsala at naiwanan na mag-alaga sa mga sugatan. Habang abala sila sa pag-aalaga ng mga sugatan, biglang narinig nila ang ingay at tumingin sila pabalik upang mapagtanto na ang bobo na bata, nakakaisa lang na nailigtas mula sa tiyak na kamatayan sa ilog, ay sumusubok na bumalik pababa upang makuha ang ilang gamit mula sa karwahe na natigil malapit sa bangko. Nag-ipit siya ng lubad sa puno at nagsimulang bumaba sa dalesdis habang sumisigaw ang kanyang ama sa kanya na bumalik na agad dahil hindi masyadong matatag ang gilid. Ngunit hindi nakinig ang anak at sinabihan ng ama na huwag mag-alala habang nagpapatuloy siya pababa habang tinitingnan ni Agot at Coco mula sa tabi ng ama at nagtataka kung ano ang magagawa nila upang makatulong. Biglang napansin ni Coco na humihina ang punong kinaipit ng lubad at bago pa niya mabuo ang babala, nabugsak ang puno kasabay ng isang bahagi ng gilid na nagdulot ng isang maliit na landslide. Nang lumipas ang alikabok, napansin ni Agot na natatakot ang ama dahil maaaring nalubog ang kanyang anak sa ilalim ng mga guho nang walang pagkakataon na may salba. Biglang napansin niya ang sombrero ni Coco na nakahandusay sa mga guho at tumingin siya sa paligid ng may takot habang napagtanto na nasangkot din si Coco sa landslide at kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay habang kumakapit sa bato malapit sa kanya habang nagbabanta ang mabilis na agos ng tubig na dalhin siya pababa. Ang batang nagdulot ng lahat nito ay nandoon din, ngunit ganap itong walang malay habang nababaliw ang kanyang ama. Hindi niya alam ang dapat gawin nang sa wakas ay lumingon siya kay Agot at hinawakan nito na hinihiling na tulungan siya dahil bruha rin ito at maaaring gumamit ng mahika upang mailigtas ang kanyang anak. Sa halip na mag-alala sa buhay ni Coco at ng batang lalaki, biglang naisip ni Agot na ito ang pagkakataon niya upang ipakita sa lahat na mali sila tungkol sa kanya at hindi siya bata. Wala ang mga guro sa ngayon at hindi niya matatawagan ang mga ito nang wala ang kanyang magic shoes. At dahil desperado ang sitwasyon, kung magagamit niya ang mahika upang mailigtas ang araw, kailangan ng lahat na maniwala na siya ay isang napakakahusay na bruha. Biglang naging malinaw sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng mahika sa publiko. Habang nagsisimula silang palibutan siya ng mga tao, sabik na makita ang kanyang gumamit ng mahika, na naglalagay ng napakalaking presyon sa kanya. Nagsimula siyang matandaan ang kanyang kabataan at kung paano siya kabilang sa isang pamilya kung saan siya inabandona dahil inisip nila na sa pinakamabuti ay katamtaman ng kanyang mahika at hindi niya maaaring kukatawan ang kanyang pamilya at magdadala lamang ng kahihiyan. Nagsisimula siyang maramdaman ang presyon na kumukuha sa kanya nang ang boses ni Coco ay bumiyak sa kanya, tinatanong kung may magagawa siya mula sa ibaba upang mailigtas ang buhay ng batang lalaki. Binasag nito si Agot mula sa kanyang pagkawala sa katotohanan at nagsimulang mag-isip ng malinaw sa isang sandali, naalala ang sinabi ni Ruho sa kanya na pag-isipan kung para saan ang mahika at kung paano niya ito pinakamahusay na magagamit upang makatulong sa mga tao. Tinanong niya si Coco na bigyan siya ng ideya kung ano ang kalagayan sa ibaba. Sumagot si Coco na natigil siya sa bato, ngunit mas mabagal ang agos malapit sa kanya, kaya hindi niya inaakalang madadala siya, ngunit hindi rin siya makaangat dahil napakamadulas ng mga bato. Ang batang lalaki naman ay wala sa pinakamabuting kalagayan dahil walang malay ito at nakapatong sa ilalim ng isang malaking bato na hindi maaaring ilipat sa pamamagitan ng lakas ng tao lamang. Bukod pa rito, ang kanyang buong bag na naglalaman ng kanyang magic gear ay basa sentimo. Kaya hindi siya masyadong makagamit ng maraming magic spell. Nagsimulang mag-isip si Agot kung ano ang magagawa niya upang mabawi ang kontrol ng sitwasyon, lalo na dahil hindi niya maaaring makita ng mga hindi bruha ang kanyang paggamit ng mahika. Nagawa ni Coco na umakyat sa dalampasigan at sumigaw kay Agot na ihagis sa kanya ang hairdryer rings ni Ruho. Mabilis na binalot ni Agot ito at inihagis kay Coco, nahuli nito at sinimulan itong gamitin tulad ng isang Dyson appliance, ganap na nagpatuyo ng kanyang bag upang maaari na siyang gumamit ng mahika muli. Napagtanto ni Agot ang isang problema, gayunpaman. Hindi pa nagsanay si Coco ng paggawa ng mahika sa harap ng ibang tao, lalo na kapag kailangan mo itong itago sa ilalim ng iyong balabal at umasa sa puro memorya upang iguhit ang tamang spell. Nagtataka siya kung ilalantad ba nila sa iba ang paggawa niya ng spell. Nang biglang naalala niya na hindi nag-iisa si Coco,
Mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga nanonood mula kay Coco at patungo sa kanya. Inaangkin niyang siya ang pinakamahusay na apprentice ni Gojo at kahusay na lumilikha ng isang spell sa ilalim ng kanyang balabal at nagpapalabas ng isang sinag ng liwanag sa hangin na nagiging isang ibon na gawa sa purong liwanag na nagsisimulang lumipas sa paligid na naglalagay ng lahat sa pagkamangha. Samantala, bumaba si Coco patungo sa batang lalaki at sinisiguro na okay ito habang nagtataka kung paano niya ito maaaring mailigtas. Mabilis na nalampasan ng mga tao sa itaas ang mahika at nagsimulang magtanong kung paano ba talaga iyon nakatulong sa mga taong natigil sa ibaba. Habang naiinis ang ama at lumingon, determinadong puntahan at iligtas ang kanyang anak mismo. Habang bumababa ang puso ni Agot habang napagtanto niya na makikita ng lalaki si Coco na gumagamit ng mahika. Sa sandaling lumingon ng lalaki, umakyat si Coco kasama ang batang lalaki na lumilipad sa ibabaw ng kanyang sariling balabal at sinabihan ng lalaki na hilahin sila pababa dahil hindi niya magawa iyon ng mag-isa. Nang nandoon na sila, niyakap ng lalaki ang kanyang anak habang niyakap ni Coco si Agot, sinasabing napakatatakot niya. Ngunit ginamit niya ang spell na nakita niyang ginamit nila noong tumatakbo sila mula sa dragon at ang spell na lumikha ng butas sa pader. Kaya ginamit niya iyon sa bato upang masira ito at dinadala ang batang lalaki pabalik sa itaas. Bago pa man sila makapagdiwang, isang grupo ng mga puting ribbon ang bumukod at hamuli sa kanila, hinihila sila sa hangin habang isang grupo ng mga bruha na may pakpak sa kanilang mga sombrero ay lumilipad palapit sa kanila, sinasabing sila ay ang Night Moralis at karaniwang tinatawag na pulis ng mga bruha at nandito sila dahil may ginamit na bawal na spell. Sinabi ni Agot na walang ginamit na bawal na spell, ngunit lumingon kasabay ni Coco upang mapagtanto na hindi lang ang bato ang na-convert sa buhangin, kundi ang buong bangko ay mukhang na-convert din sa buhangin. Dinala ng pulis si Coco malapit sa kanya, sinasabing hindi siya magpapakita ng awa at kinuha ang isang kakaibang bagay na parang mata na nagsisimulang lumipas patungo sa mga mata ni Coco habang siya ay masyadong natatakot na makapagsigaw. Sinabihan ng pulis si Coco na huwag mag-alala dahil kapag nawala na ang kanyang mga alaala, hindi na siya maaalala ng kahit anuman, kahit ang takot na nararamdaman niya ngayon. Magiging ganap na blanko siya at muli ay isang tagalabas na walang ideya kung ano ang mahika. Sinubukan ni Agot na labanan at sinabi na may pagkakamali, ngunit tulad ng karaniwan, nasa kapangyarihan ng mga pulis at tumatangging makinig ng malapit na ang magical na bagay na parang mata na dadapo kay Coco. Lumitaw si Rich ng walang babala tulad ng isang misil at itinulak ang magical na mata mula sa kanyang kamay. Nalito ang mga knights nang biglang nagsimulang masusunog ang mga ribbon na ginamit nila upang mahuli ang mga babae, inilalabas sina Coco at Agot mula sa kanilang hawak habang sila ay nagsisimulang mahulog. Ngunit nang tumama sila sa lupa, napagtanto nilang nakaupo sila sa cloud magic spell na nilikha ni Tia. Nakatayo si Tia sa harap ni Agot at Coco, sinasabi sa mga knights na mali sila at may mali dahil hindi gagawin ni Coco ang ganitong bagay. Habang nagtataka ang mga knights kung ano ba ang nangyayari, muling ginawa nila ang mga ribbon, sinasabing hindi sila mapapabago ng isang grupo ng mga bata, at hindi sila nandito upang marinig ang kanilang walang kwentang reklamo. Naiinis si Rich, sinasabing napupuot siya sa mga matatanda na nag-iisip na ang mga bata ay mas mababa sa mga tao na walang sariling isip. Ngunit hindi pinapansin ng Knights Morales siya, sinasabing sa puntong ito ay parurusahan ng lahat nila dahil sa hadlang sa isang investigasyon. Biglang may nagsalita mula sa likod ng leader ng mga pulis habang dumating si Gojo nang nasa tamang oras, inilalagay ang dulo ng kanyang magic sword sa lalamunan ng pulis, sinasabing para sa isang taong ayaw makinig, marami talagang sinasabi ang mga pulis, inaangkin niya na ang mga batang ito ay kanyang apprentice at hindi sila pinahihintulutang ilagay ang kahit isang kamay sa kanyang mga apprentice. Lumingon ang pulis na pinangalan ng East, sinasabing mukhang kasing matigasan ng kanilang guro ang mga bata. At sumagot ng tuwa si Gojo, sinasabing mas gusto pa niya ang mga matigasang bata kaysa sa kung ano na si East at ang kanyang maliliit na grupo. Agad na itinuro ng isa sa mga pulis ang kanyang sibat kay Gojo. Ngunit sinabihan sila ni East na tumigil, alam niya na madaling bulabugin ni Gojo ang mga pulis ng mag-isa. Sa halip, nagdesisyon siyang makipag-usap at sinabihan si Gojo na isang terrain-altering spell ang ginamit upang ganap na baguhin ang lugar, na katulad ng spell na lumikha ng data ranges kung saan nagsusulit ang mga apprentice. Inaangkin niya na ang mga spell na ito ay mas maaga pa kaysa sa pagbuo ng kasunduan at itinuturing na isang gawa ng digmaan, na nangangahulugang ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at sinusubukang protektahan ng kaharian. Sinabi ni Gojo na kahit ganoon ang kaso, hindi makatarungang alisin ang alaala ng isang tao nang hindi man lang maririnig ang kanilang panig. At bukod pa rito, hindi niya kailanman ibinigay sa kanyang mga apprentice ang mga kagamitan o teknik upang aktual na magsagawa ng mahika ng ganitong sukat.
Sumasang-ayon si East na hindi ituturo ni Gojo ang mga ganitong bagay, ngunit nagmumungkahi siya na siguro ang mga Brimcaps ang gumawa niyon. Nagdulot ito ng sandali ng pag-aatubili kay Gojo, ngunit sumigaw si Ruho mula sa lupa sa kanila, sinasabing sa halip na makipagtalo sa hangin, dapat talagang gamitin nila ang kanilang mahika tulad ng dapat nitong gamitin sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao sa lupa na naghihirap. Sa kalaunan, nagsimulang gamitin ng mga pulis ng bruha ang kanilang mga ribbon upang hilahin ang mga kabayo at tao pataas sa kaligtasan, habang isinasabuyan ng isa sa mga pulis ang mga binti ng hanggal na batang nagdulot ng landslide habang tinatanong ng kanyang ama kung maaari ba nitong pagalingin ang kanyang anak. Sumagot ang bruha na hindi niya magagawa at dadalhin ang batang lalaki sa dakilang bulwagan ng mga bruha kung saan ito maalagon. Ngunit humawak ang ama sa bruha. Sinasabing nakita niya silang nag-aayos ng kanilang mga ribbon nang masunog ang mga ito at inaangkin na kaya nilang magpagaling din. Ngunit sinabihan ng bruha ang magsasaka na bitawan siya o iiwan niya ang batang lalaki at malaya siyang gawin ang gusto niya sa kanya. Agad na bumaba ang ama at nagmamakaawa sa bruha na pagalingin ang kanyang anak sa anumang paraan. Sinabihan ni East ang lahat na ay silang lugar at ilabas ang mga tagalabas sa kaligtasan at pagkatapos ay nagsimula sa kanyang sariling imbestigasyon sa mahika na nagdulot ng buong isyong ito. Kinuha niya ang libro na ginuhitan ni Coco at kinumpirma na ang magical na spell na ginuhit niya ay ganap na walang kapansin-pansin at napaka-basic, na tiyak na hindi kaya ng pagwasak ng anumang bagay ng ganitong sukat. Ngunit hindi pa siya nasiyahan. Hinawakan niya ang kanyang braso at nagsimulang suriin kung gumuhit siya ng anuman sa kanyang kamay dahil ang mga brimmed hat ay madalas gumagamit ng mahika sa kanilang sariling katawan upang mapalakas ang mga spell, ngunit wala siyang nahanap kundi mga mantsa ng tinta at mga kalis, na nagpapahiwatig na si Coco ay talagang isang baguhan. Lumapit si Gojo at sinabi na sapat na ang nakita ni East, ngunit hindi pa rin ganap na nasiyahan si East. Umalis siya na may banta na bubuksan nila ang isang investigasyon sa lugar na ito, at kung matuklasan nilang konektado sina Gojo at ang kanyang mga apprentice sa insidenteng ito, hindi sila magpapakita ng awa. Nang makaalis na ang mga knights, huminga ng malalim si Gojo ng kaluwagan dahil tunay na hindi niya alam ang mangyayari kung hindi sila umurong at nagkaroon ng labanan. Agad niyang humingi ng tawad sa mga babae, sinasabing hindi niya sila dapat iniwan ng mag-isa, ngunit kasabay nito ay sinabihan sina Coco at Agot na ang ginawa nila ngayon ay napakamapanganib para sa mga tao sa paligid nila. Sinabi niya na kung natuto ang alinman sa kanila ng sikreto, lahat sila ay mawawalan ng alaala upang masiguro na walang naaalala kung ano ang mahika. At iyon ay isang napakasamang bagay, dahil ang mga alaala ang bumubuo sa isang tao, at kung wala ang mga ito, magiging isang walang lamang anyo lamang ang isang tao. Humingi ng tawad sina Agot at Coco sa kanya, at iniisip ni Agot na dahil dito, malamang na hindi siya makakakuha ng pagkakataon na lumabas sa pangalawang pagsubok ng maaga. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Gojo na kahit mapanganib, nagawa nilang isagawa ang mga spell nang hindi natuto ng sino man ang sikreto. Kaya sinabihan ni Gojo si Agot na mag-aayos siya ng kanyang pangalawang pagsubok ng maaga, at kung makapasa siya rito, maaari na siyang samahan sa mga trabahong panlabas. Labis na nasaya si Agot at nagpapasalamat kay Gojo na nagpapapangako sa kanya na hindi niya gagamitin ang kanyang mahika sa harap ng mga tao bago pa maipasa ang pagsubok at sumasang-ayon siya. Nagsimulang magsalita ng mabilis si Tia tungkol sa kung gaano niya rin gustong lumabas sa pagsubok. Ngunit sinabi ni Gojo na ilang hakbang pa siya sa likod at kailangan pang magtrabaho sa mga basic. Gusto na agad ni Agot na bumalik at magsanay para sa kanyang pagsubok. Ngunit hindi maaaring iwan ni Gojo ang lugar ng ganoon lang. Kaya sa tulong ni Ruho at ng kanyang espesyal na panulat, na may kakayahang magsunog ng mga inskripsyon sa ibabaw ng kahit anong bagay, nagawa nilang lumikha ng isang tulay na gawa sa siksik na buhangin, na matibay at lumilikha ng paraan para dayhin muli ng ilog ng natural habang sinisiguro na maayos ang pagdaloy ng tubig. Napansin niya ang sombrero ni Coco at ang vial ng tinta sa lupa. Kaya kinuha niya ang mga ito at ibinalik kay Coco, sinabihan siya na ingatan ang mga ito. Nang hindi mapigilan ni Coco at sumigaw na ang kanyang vial ng tinta ay malamang magical dahil puno na muli ang tinta ng kusa, kahit ginamit niya ito ngayon, agad na kinuha ni Gojo ang tinta mula sa kanyang kamay upang suriin at agad na napagtanto na may mali. Tinanong niya si Coco kung iyon ba ang parehong vial ng tinta na nakuha niya sa tindahan at tumango ito. Agad niyang lumingon kay Ruho at sinabihan itong dalhin ang mga babae pabalik sa workshop habang dadalhin niya si Coco sa kalapit na bayan ng mga bruha dahil hindi pa niya ito nakapili ng panulat noong araw na iyon. Doon, kinuha niya si Coco kasama niya dahil kailangan niyang suriin ang isang bagay sa tindero. Ngunit nang bumaba sila sa bayan ng mga bruha malapit sa tindahan, napagtanto niya na malamang sarado ang tindahan dahil ganap na nawala ang pinto at lahat ng iba pa.
Sa kabutihang palad, ang apprentice ng tindero ay bumabalik mula sa isang errand at napansin si Gojo. Kaya, agad niyang inilagay ang isang hawakan sa pader at nagbago ito upang maging pinto muli, na nagpapayag sa kanila na pumasok sa loob. Napansin ni Coco na ganap na nagbago ang hitsura ng loob ng tindahan at sumagot ang batang lalaki na ang iba't ibang doorknob ay pumasok sa iba't ibang silid at kaya't magkaiba ang layout. Sinabihan ni batang lalaki si Gojo na ang kanyang lolo ay nasa ikatlong palapag ngunit pinigilan si Coco na sumunod sa kanya, sinasabing dapat siyang sumama sa kanya dahil may sugat siya sa kanyang binti at didisimpikunin niya ito at masisigurado itong malinis. Humanga si Coco sa pagtingin ng napakaraming magagandang vial at pulbos at nagsimulang magtanong ng lahat ng uri ng mga tanong tungkol sa mga ito habang sumasagot ang batang lalaki na ang mga ito ay ginagamit upang lumikha ng iba't ibang tinta at baguhin ang kanilang epekto. Samantala, umabot si Gojo sa ikatlong palapag at natagpuan ang tindero na abala sa trabaho, sinusubukan pa ring linawin kung anong uri ng tinta ang ginamit sa mga tile na nakuha nila noong huling pagkakataon na nandoon sila. Sinabi niya kay Gojo na hindi pa niya nalilinawan kung anong kombinasyon ang ginamit ng kinuha ni Gojo ang vial ng tinta at ibinigay sa kanya. Agad na sinuri ng tindero ito at masayang sumagot na ang kulay at texture ng tintang ito ay halos kapareho ng tinta na ginamit sa mga tile. Sa sandaling napansin na ang vial ay mula sa kanyang sariling tindahan at nalito. Gayunpaman, agad na kinuha ni Gojo ang vial at nagsimulang gumuhit ng magical seal sa isang papel habang sinusubukan ng tindero na pigilin siya na sinasabing maaaring mapanganib ito. Sa ibaba ng palapag, tinanong ni Coco ang batang lalaki tungkol sa lahat ng iba't ibang tina at ipinaliwanag nito ang mga pangalan at gamit. Ang ilan ay ginagamit upang palakihin ang saklaw ng epekto. Ang ilan ay ginagamit upang baguhin ang oras ng activation. Ang ilan ay nagdudulot sa casting seal na mawala pagkatapos ng ilang sandali at ang iba ay nagbabago ng paraan ng aktwal na gawin ito. Labis na nasasabik si Coco sa isang lugar na mukhang ganoon kamagika para sa kanya at sinasabing gusto niyang manatili doon magpakailanman, na nagulat sa batang lalaki dahil walang bruha ang gustong maging isang stationer lamang. Napansin ni Coco ang isang maliwanag na pulang pulbos sa pinakaitaas na istante at tinanong ang batang lalaki kung ano iyon. Hindi masyadong makita ng batang lalaki, kaya kumuha siya ng hagdan at umakyat dito. Biglang isang maliwanag na liwanag ang nagpuno ng buong silid na dulot ng isang magic spell na ginamit sa itaas nila, na nagdulot sa lahat ng bagay na mahulog sa lupa. Natuwa si Coco na walang nasira sa mga garapon. Ngunit natatakot ang batang lalaki, sinasabing nag-ulo na ang lahat ng mga label. Sinabi ni Coco na maaari lang nilang palitan ang mga label at nagsimulang tanong kung anong kulay ng pulbos ang para sa ano. Ngunit sumigaw sa kanya ang batang lalaki na hindi niya alam dahil ang paraan lang ng kanyang pag-alala sa mga ito ay sa pamamagitan ng kung saan sila nakalagay sa istante. Pagkatapos ay ibinigay lang niya sa kanya ang sombrero at sinabihan siyang umalis na muna dahil wala siyang magagawa. Sa itaas na palapag, bumangon ang tindero mula sa sahig at nagmadali patungo kay Gojo, na nandoon din sa lupa, sinabihan ito na dapat sana ay nakinig siya. Nagulat ang tindero na isang napakaliit na spell ay maaaring lumikha ng napakalaking blowback, ngunit napagtanto ni Gojo na ang vial na ito ay isang twin-led bottle. Malamang ay naglagay ang isa sa mga brimmed hat ng isang maliit na seal sa loob ng vial na kumukonekta ito sa ibang vial, at maaari lang nilang magdagdag ng ilang additive sa loob ng tintang ito upang makapagdulot ng hindi kapani-pani walang pinsala sa gumagamit at sa paligid. Napagtanto niya na ginamit ni Coco ang parehong tinta upang i-cast ang magic spell at kaya't nagdulot ito ng napakalaking pagwasak, ngunit ngayon ay mayroon na siyang koneksyon sa mga brimmed hat sa wakas. Nagsimulang mabaliw ang tindero, sinasabing ito ay lampas na sa kanyang kakayahan, at kailangang ipaalam niya ito sa dakilang bulwagan. Ngunit sinabihan siya ni Gojo na huwag magsabi ng kahit isang salita tungkol dito sa sinuman. Nagsisimulang umurong ang tindero, tinatanong si Gojo kung ano ba talaga ang plano niya. At nang napagtanto ni Gojo na maaaring hindi sumasang-ayon ng tindero sa kanyang mga plano, ginamit lang niya ang kanyang spell upang ganap na alisin ang alaala ni Gojo na pumasok doon kasama ang vial. Nang dumating na ang gabi, lumabas siya ng tindahan kasama si Coco at nagbigay sa kanya ng bag na puno ng bagong tinta at iba pang mga bagay, sinasabing aksidente niyang nabili ang ilang napakamahaling tinta para sa kanya, kaya ito na lang ang nakuha niya para sa kanya. Nazaya si Coco habang niyakap siya ni Gojo sa kanyang mga braso, nangangako na sisiguruhin niyang hindi siya masasaktan ng sinuman habang siya ang kanyang apprentice. Lumipas ang ilang araw at ngayon ay tinuturuan na ni Gojo si Coco na gustong mapabuti siya sa mahika at matutunan ang lahat ng mga basic ng mabilis hanggat maaari. Nagsimula sila sa isang simpleng summon ng spell na karaniwang nangangailangan ng paggawa ng seal ng wind magic at paghawak nito sa direksyon ng bagay na gusto mong hilahin at iyon na ang gagawin nito.
Hawak ni Coco ang seal sa kanyang kamay at ituturo ito sa isang puno ng mansanas sa isang burol. Ngunit sa halip na isang mansanas, ang buong maliit na puno ay nabunot mula sa lupa at lumipad patungo sa kanila ng mabilis na tumama kay Gojo, na nagbaba sa kanya sa lupa. Agad na humingi ng tawad si Coco sa pagkakamali habang sinabihan siya ni Gojo na huwag mag-alala at tumayo nang nag-aalis ng alikabok sa kanyang sarili, sinasabing ang seal na ginawa niya sa pagkakataong ito ay kaunting mas malaki kaysa sa dapat. Kinuha ni Coco ang huling seal na ginawa niya sa ibang papel, na kaunting masyadong maliit at nagproduce ng mahinang magical na hangin na nagpagalaw lamang sa mga mansanas imbes na mapapalaya ang mga ito mula sa puno. Nandoon din si Tia, at iminungkahi niya na baka subukan ni Coco ang pagpapahilig ng spell sa magic circle ng kaunti upang sa halip na hilahin lang ito ng diretso, ang magic ay magikot ng mansanas ng kaunti, na maaaring magpadyang madaling masira. Sumasang-ayon si Gojo, sinasabing ang pagbabago ay maaaring gumana kung gagawin ng wasto. Sinasabi niya na ang walang katapusang paraan ng pagbabago ng isang magical na spell ang nagpapagawa nito ng napaka-modular at angkop para sa iba't ibang sitwasyon. Masayang tumalon si Tia, inuulit ang sinabi ni Gojo sa kanya, sinasabing ang layunin ng pag-uulit ng isang aralin ay ang pagsubok at pagkakamali. Iyon ang nakatagong teknik sa pagpapabuti ng isang bagay. Subukan mo ang isang spell na hindi gumagana at alamin kung bakit hindi ito gumagana. Pagkatapos subukan muli, at kung gumagana ito, alamin kung bakit ito gumagana. Itinatanim muli ni Gojo ang puno sa lupa upang ito ay maging mas malaki at mas matibay, habang inaangkin na tama si Tia at magiging isang mahusay na guro siya balang araw. Talagang nagpapula si Tia dahil hindi na siya makapaghintay na maging master mismo. Ngunit tulad ng karaniwan, hindi mapigilan ni Agot ang sarili na maging isang hadlang. Kaya ipinagmalaki nito ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng perpektong pagpitas ng isang mansanas mula sa puno na lumilipad patungo sa kanya at tinanggap ito ng walang pag-aatubili sa kanyang kamay bago iangkin na hindi dapat magturo si Tia ng mga tao sa gagawin nila kapag napakarami niyang sariling mga kakulangan. Inaangkin nito na mas mabuti pang magtrabaho siya sa kanyang sariling mahika at mapabuti imbes na magturo ng iba. Agad na tumakbo si Tia kasama si Rich patungo kay Agot habang nagmamakaawa si Tia kay Agot na ipakita sa kanya kung paano gamitin ang mahikang ito ng perpekto. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay umupo upang kumain ng mga matamis at makatas na mansanas. Nang tanungin ni Coco si Gojo kung mayroon pang iba pang mga pagsubok bukod sa pagsubok ng pahintulot na kailangang maipasa sa data ranges bago maging apprentice ang sinuman. Agad na nagpasama sentimo ang ugali ni Rich sa pag-iisip tungkol sa mga pagsubok na nagsasabing mayroong 5 walang kwentang pagsubok na hindi mahalaga at nandoon lang upang pahirapan ang mga bata. Natawa si Gojo, sinasabing ang mahika ay nilikha upang magdala ng kagalakan sa buhay ng mga tao at hindi magiging katwiran kung ang mga gumagamit na matututo ng mahika ay maghihirap sa mga pagsubok. Kaya nagdesisyon ang mga marunong na bruha ng nakaraan na lumikha ng mga pagsubok sa paraang gugustuhin ng apprentice na subukan ng mga ito mismo imbes na pilitin ng iba. Inaangkin niya na ang buong serye ng pagsubok ay dinisenyo upang maging isang pakikipagsapalaran. Ang unang pagsubok ay ang makuha ang pahintulot mula sa data ranges. Pagkatapos ay ang pagsubok ng katapatan kung saan kailangan mong linisin ang isang lugar kasabay ng iyong master. Sumunod doon ay ang pagsubok ng halaga kung saan kailangan mong hanapin ang isang susi at patunayan ng iyong sarili na karapat-dapat na gagamitin ng mahika. Ang ika-4 na pagsubok ay tinatawag na mabuting kalooban ng kanyang biyaya, at ang ika-5 ay kilala bilang ang pagsubok ng guro pagkatapos nito ay magiging kayang gumamit ng mahika sa anumang sitwasyon. Ito ay kilala bilang ang pentacle ng pagpapatunay. Sa bawat pagsubok na maipasa, mas marami kang magagawa sa iyong mahika. At pagkatapos maipasa ang ika-4 na pagsubok, ituturing kang isang ganap na wizard na maaaring gumamit ng mahika ng mag-isa nang walang anumang supervision. Pagkatapos ng ika-3 pagsubok, pinahihintulutan kang magbigay ng pagsubok para sa Tower of Tomes kung saan lahat ng mga libro sa kasaysayan ay nakaimbak. Ang ika-5 pagsubok ay para lamang sa mga wizard na gustong kumuha ng sariling mga apprentice. Kaya hindi na nila kailangan pag-isipan iyon hanggat hindi sila nagtatapos. Agad na nagsimulang mangarap si Tia, sinasabing palagi niyang iniisip kung ano ang gagawin niya pagkatapos niyang magtapos. At lahat ng gusto niyang gawin ay pumunta sa malalayong lugar at tulungan ng lahat ng maaari niya upang magpasalamat sila sa kanya at mapasalamat rin siya sa kanila para sa pagpapasalamat sa kanya. Gusto rin niya ng sombrero na may 2 taluktok imbes ng tradisyonal. At tumango si Gojo, sinasabing maaari pa ring pumili ang mga tao ng kanilang sariling sombrero kapag nagtapos na sila. Si Rich naman ay hindi pa rin nais ang mga pagsubok tulad ng dati at bumangon, sinasabing kinapopootan pa rin niya ang mga ito dahil ayaw niyang pilitin ng mga tao na gumuhit ng mga spell na hindi niya gustong iguhit.
Sinabi ni Agot na kung iguguhit lang niya ang mga spell na gusto niya, hindi siya kailanman matututunan ng anumang bagong bagay. Ngunit simpleng sinabi ni Rich na kung ang pagiging matanda ay nangangahulugang kailangan niyang gumawa ng mga bagay na hindi niya nagugustuhan, mas gusto na niyang manatili ng ganoon. Doon, umalis si Rich habang nakikipag-usap si Agot tungkol sa kung gaano niya gustong subukan ang mga pagsubok at lumaki ng mabilis hanggat maaari upang maging librarian sa Tower of Tomes. Lumapit si Tia kay Coco at bumubulong sa kanyang tenga na ang pamilya ni Agot ay nagmula sa 3 marunong na bruha na nagtatag ng pundasyon ng modernong witchcraft at bawat henerasyon ay may librarian. Kaya naman gusto ni Agot na patunayan ang kanyang sarili bilang karapat-dapat at maging isa mismo. Tinanong ni Tia si Coco kung ano ang gusto nitong gawin, ngunit tumingin pababa si Coco, sinasabing wala siyang tradisyonal na pagpapalaki bilang bruha, at dahil doon, ang kanyang landas ay halos nakahanda na. Sa ngayon, gusto lang niyang dahan-daing dagdagan ang bilang ng mga spell na magagawa niya, at tinanong si Tia kung maaari siyang tumulong sa kanya. Ngumiti si Gojo mula sa malayo, tinitingnan ng kanyang mga apprentice, na napakaiba sa isa't isa ngunit napakakamukha rin. Nang gabing iyon, nang matulog si Coco, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bangungot kung saan nandoon siya nang mag-isa sa kadiliman. Ngunit habang lumingon siya, biglang nakita niya ang kanyang nanay at maganda tulad ng huling araw na nakita niya ito. Agad na tumakbo si Coco patungo sa kanya at niyakap ito ng buong lakas, humihingi ng tawad sa pagkakamali na ginawa niya, na nagpetrify sa kanya, habang umaasang hindi matatapos ang pangarap na ito. Ngunit malupit ang mga Diyos at naging bato ang kanyang nanay sa harap niya muli. Nagsimula siyang tumakbo palayo sa kadiliman, sumisigaw ng tulong, habang ang mga boses ng mga taong nagsasabing siya ay isang walang silbing sayang ng pwesto ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Nagpatuloy siyang tumakbo at natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa isang baso na vial na may brimmed hat na tumitingin pababa sa kanya, sinasabing siya ang dahilan ng pagguho ng mundo at inihagis siya pabalik sa kailaliman. Iyon ang sandali kung kailan siya nagising na nabalutan ng kumot ng basa sentimo ng pawis habang humihinga ng mabilis, sinusubukang malaman kung ano ang totoong nangyayari at kung ano ang hindi. Niyakap niya ang kanyang mabalahibo at malambot na alagang hayop at nagtataka kung kailan matatapos ang mga bangungot na ito. Nagdesisyon siyang bumangon at lumipat sa kanyang mesa at nagsimulang kumalagkad sa parchment sinusubukang magsanay ng kanyang mga spell nang pumasok din si Agot, nagulat na gising siya sa gabi. Sinabi ni Coco sa kanya na hindi siya inaantok at mas gugustuhin niyang magsanay ng kaunti at bumalik sa kanyang mga pagsulat habang nagtataka kung ilang beses pa ba niyang kailangang magsanay ng mga spell na ito bago siya maging sapat na kakayahan upang mailigtas ang kanyang nanay. Samantala, sa ibabang palapag, kinuha ni Gojo ang ilang gamit at lumilikha ng magical na pader sa buong paligid niya upang ihiwalay ang kanyang sarili mula sa iba. Habang sa wakas ay inilabas niya ang vial na may magical na tinta sa loob at pinigilan ito gamit ang parehong kamay, na parang hawak ang kamay ng isang matagal na nawala na minamahal, iniisip niya kung paano may mga bruha na nagpoproseso ng mga kasanayan upang mapagaling ang anumang sakit, at hindi sila sumasang-ayon sa desisyon ng marunong na ipagbawal ang anumang spell na ginagamit sa katawan. Inaangkin nila na ang pagbabawal sa paggamit ng mga spell sa katawan ng isang tao ay magbabawas ng bisa ng mga spell, ngunit tumanggi ang marunong. Nagsimulang gumamit ang mga healing mages ng kanilang sariling magical na twin vials, na kinonekta nila sa isa't isa upang magamit nila ang espesyal na tinta at magpatuloy sa paggawa ng mahikang gusto nila. Ngunit nang alisin ng marunong ang mga alaala ng mga mag-ong iyon, ganap na nawala ang sining. Ngayon, kakatwa-tawa, ang mga brimmed hat lang ang makakapaggamit ng twin vials, at ito ang pinakamalapit na narating niya sa pagdiskubre ng kanilang sikreto at isang paraan upang maabot sila. Nagdesisyon siya na masyadong mapanganib ang tinta upang gamitin sa ngayon dahil hindi niya alam kung anong uri ng epekto ang magkakaroon nito. Kaya ang tanging interesado lang siya ay ang alisin ng magical na medallion sa loob ng vial na nagko-convert nito sa isang twin vial. Kumuha siya ng panipit at nagsimulang dahan-daang binutas ang medallion nang biglang lumala ang sitwasyon. Isang lightning spell ang na-activate sa loob ng vial at pinuksa si Gojo na halos nagawa niyang gumamit ng earthbending spell upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit hindi iyon sapat, biglang nagsimulang umapaw ang buong vial ng isang napalakas na agos ng tubig na ganap na pinuno ang maliit na silo na nilikha niya, ganap siyang nilunod. At napagtanto ni Gojo na nagkamali siya. Hindi niya napagtanto na hindi siya maaaring gumamit ng mahika sa ilalim ng tubig, na nagiiwan sa kanya na ganap na walang depensa. Habang isang kidlat ang nagpaalab ng tubig, at sa pagkakataong ito, wala nang paraan si Gojo upang maprotektahan ang kanyang sarili. Nagsimulang mawala ang tubig sa loob ng vial muli, at si Gojo ay inihagis sa lupa, natigilan, at nang tumingala siya, nakita niya ang isang brimmed hat na nakatingin pababa sa kanya ng nakakatakot.
Walang ingat na kinuha ng Brimmed Hat ang vial mula sa lupa. At habang sinusubukan ni Gojo na maabot ang vial, sinira ng Brimmed Hat ang vial sa kanyang mga kamay, ganap na pinagbabago ito bago mawala ng agad, iniiwan si Gojo na natigilan sa lupa habang ayaw niyang paniwalaan na nawala lang niya ang kanyang gintong pagkakataon upang maunawaan ang mga Brimmed Hat at ang mahikang ginagamit nila. Kinabukasan, kapwa pagod at humihikab sina Gojo at Coco sa mesa ng almusal habang sinabihan ni Agot si Coco na kailangan nitong magpahinga dahil nagpupuyat ito upang sanayin ang kanyang sarili. Nagsimulang maidlip muli si Gojo, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng tsaa. Ngunit nang hawakan niya ang kettle, nahulog ito sa lupa at nabasag. Napagtanto niya na namamanhid pa rin ang kanyang mga daliri mula sa kidlat kahapon, kaya sinabihan niya ang mga babae na lumabas at maglaro habang siya ay lumabas at pumitas ng ilang dahon para sa tsaa. Samantala, inilayo ni Coco si Agot at ibinigay sa kanya ang mga sapatos na nahiram niya ng napakatagal na panahon. Nalito si Agot at napagtanto na iyon ang nagpupuyat kay Coco sa gabi. Sinabi ni Coco na hindi na ito kasing ganda ng dati, ngunit nasubukan niya ang kanyang makakaya. Hindi maintindihan ni Agot si Coco dahil pinilit niya si Coco na kumuha ng pagsubok at gayunman hindi nabanggit ni Coco kahit isang salita tungkol dito kay Gojo. Sinabi ni Coco na oo, pinilit niya si Coco para sa unang pagsubok. Ngunit pagpili ni Coco ang sumunod at kung wala ang pagtutulak na iyon, maaaring hindi niya nagawa iyon. Bago pa man siya makapagsalita ng iba pa, gayunman, nabuwal si Coco sa sahig at napagtanto ni Agot na nilalagnat ito. Agad siyang nagmadaling hanapin si Gojo at nagsalubong sa kanya habang pumipitas ito ng mga dahon. Sabay silang nahulog sa burol habang mabilis na ginamit ni Gojo ang kanyang sariling mahika upang mabawi ang kontrol. Sinabi ni Agot na may sakit si Coco. Kaya mabilis na bumalik si Gojo kasama niya at pinisan si Coco bago bumalik sa bayan ng isla ng mga bruha upang makahanap ng ospital. Dumating siya sa bayan at napagtanto na hindi masyadong kilala niya ang lugar, ngunit sa kabutihang palad ay natagpuan ng apo ng tindero, si Tar, na nakakaalam ng daan patungo sa pinakamalapit na ospital. Kaya silang dalawa ay nagmadaling dalhin si Coco doon, at agad na pinangasiwaan ng mga doktor ang lahat. Nagpapasalamat si Gojo kay Tar para sa kanyang tulong habang tumingin si Tar sa kanya at sinasabing may tanong siya tungkol sa huling pagkakataon na bumisita si Gojo kasama si Coco nang pumunta sila sa tindahan.